Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 1498504. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Hindi. Hindi. Sa sandaling marinig ni Winfred ang pagbabante ni Alvin, mabilis siyang umiling. Sa sandaling iyon, ang lahat ng kanyang mataas at malakas na hangin ay nawala, hindi tulad ng dati. Sa sandaling iyon, para siyang maya na nagkaroon ng takot sa buhay nito. Tinanggal ang kanyang nakangiwi na maskara, tumambad kaagad ang maputlang mukha ni Winfred. Ang kanyang mga mata ay ganap na napuno ng takot at nanatili silang ganoon sa mahabang panahon. Para sa'yo. Matapos tanggalin ang ownership claim sa kanyang spatial ring, masunurin itong ibinigay ni Winfred kay Alvin ng lubos. Siyempre, although cooperative siya, talagang dumudugo ang puso niya sa loob. Noong una, akala niya ay makukuha niya ang spatial ring ni Alvin, ngunit hindi sumagi sa isip niya na sa huli, si Alvin ang nagawang agawin ang kanyang spatial ring sa isang mapilit na paraan. Bukod doon, wala siyang paraan para tumanggi. Upang maging mas tiyak, hindi siya naglakas loob na tanggihan ang kanyang kahilingan. Sa sandaling maalala niya kung paano namatay ang kanyang lolo Shan, ang pinakamakapangyarihang pangalawang elder ng Orleans clan, hindi makatawag si Winfred ng anumang lakas upang labanan siya. Tara na. Sa pagtaas ng kanyang kamay, hinawakan ni Alvin ang siko ni Winfred na kasing higpit ng isang metal claw at inakay siya palayo sa dump site na ito pabalik sa junction kanina. Pagkatapos, dinala ni Alvin si Winfred sa North. Kayo ba ay mula sa 9 Sect Alliances? Napagtanto na dinadala siya ni Alvin sa punong tanggapan ng 9 Sect Alliances, nagsimulang manginig ang boses ni Winfred sa sobrang takot. Hindi ka ba masyadong mayabang ngayon noong pumunta ako sa Orleans clan? Bakit bigla kang naging duwag ngayon? Hindi talaga ako sanay dito, walang pakialam na sulyap ni Alvin kay Winfred at sinabi. Sa isang casual na pananalita, ang mukha ni Winfred ay lubos na namula, ngunit wala siyang anumang bagay na dapat pabulaanan. Maya-maya, sa wakas ay nagtanong siya sa nanginginig na boses, anong gusto mong gawin? Ano ang gusto mong gawin sa akin? Isinabi mo sa akin na hindi mo ako papatayin, kaya hindi mo na lang babalikan ang iyong salita. Si Winfred ay ganap na nataranta. Kahit na napagtanto niya na ang background ni Alvin ay tiyak na nakakatakot sa sandaling malaman niya na gumamit siya ng 3-star offensive na daw talisman upang patayin si Shan, ito ay isang palagay lamang at maaaring hindi totoo. Marahil, si Alvin ay nakatagpo ng ilang hindi inaasahang pagkikita at nakakuha ng kayamanan na naiwan ng isang powerhouse. Malamang, nakuha niya ang 3-star daw talisman mula sa kayamanang iyon. Gayunpaman, ngayon na napagtanto niya na si Alvin ay maaaring lumabas na mula sa 9 Sect Alliances, ang pakiramdam ng swerte na naramdaman niya sa kanyang puso kanina ay ganap na nawala. Malinaw sa kanya na kung siya ay mula sa 9 Sect Alliances, ang Orleans clan ay hindi maglalakas loob na magsalita ng isang tili kahit napatayin siya ni Alvin. Ang pagpatay sa kanya ni Alvin ay parang pagpatay ng manok. Hindi niya kailangang matakot sa anumang bagay. Nang matanto niya na ang kanyang buhay ay nasa mga kamay ni Alvin, si Winfred ay nahiya at lubos na natakot. Sinabi ko na hindi kita papatayin, kaya syempre, hindi ko papatayin. Naiinis na tumingin si Alvin kay Winfred at inisip sa kanyang sarili na kung hindi dahil may pakinabang pa rin sa kanya ang taong ito, hindi niya sana iniligtas ang kanyang buhay. Nang marinig ang mga salita ni Alvin, nakahinga ng maluwag si Winfred. Bagamat maaari niyang hulaan na maaaring gamitin siya ni Alvin para gumawa ng isang bagay, hindi niya ito masyadong inisip. Sa kanya, ayos lang siya dito hanggat kaya niyang umiral. Hanggat mabubuhay siya, handa siyang gawin ang lahat. Sapagkat kapag ang isang tao ay namatay, mawawala sa kanya ang lahat at ganap na mawawala sa mundong ito, titigil sa pag-iral ng hindi nag-iiwan ng bakas. Sakop ng punong tanggapan ng distrito ng 9 Sect Alliances ang isang malaking rehiyon ng hilagang lugar ng Han River City. Ang lugar na ito ay hinati pa sa 9 na distrito. Ang bawat distrito ay ang operation point ng 9 na dakilang sekta ng 9 Sect Alliances sa Han River City. Nang dumating si Alvin sa malaking pasukan ng punong tanggapan ng 9 Sect Alliances, agad siyang hinarang.
Ang engranding pasukan ng punong tanggapan ng Nine Sect Alliances ay maliwanag na naliliwanagan ng mga ilaw. Sa bawat gilid ng pinto ay nakatayo ang 9 na tao, na naging kabuoang 18 katao. Sa ngayon, ang isa sa kanila ay sinusuri si Alvin at nakakunot ang noo na nagtanong sa kanya, "Sino ka? Bakit ka nandito sa punong tanggapan ng ating Nine Sect Alliances sa napakagandang oras?" "Ako ay isang disipulo mula sa Moon Illumination Sect," sagot ni Alvin. Ngayong nakarating na siya sa punong tanggapan ng Nine Sect Alliances, syempre, kailangan niyang ihayag sa kanila ang kanyang sekta. Kung hindi, hindi siya makapasok. Ang Moon Illumination Sect. Nang marinig ni Winford na nakataas sa kanyang pagkakahawak, ang kanyang mga salita, agad na napuno ng pagkabigla ang kanyang mukha. Ngayon, sa wakas ay nalaman niya ang tungkol sa pagkakakilanlan ni Alvin. Kaya pala, galing pala siya sa Moon Illumination Sect. Gayunpaman, medyo huli na para sa kanya ngayon. Galing ka sa Moon Illumination Sect. Nang marinig siya ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, na nakasimangot nang tanungin niya si Alvin, agad na nabawasan ang kanyang pagsimangot bago siya bumaling sa 2 pang lalaki sa 18 katao. "Norman, Ramon, dahil inaangkin niya na siya ay mula sa iyong Moon Illumination Sect, ipauubaya ko siya sa iyo upang suriin ang kanyang pagkakakilanlan." Ang 2 lalaki, na ang pangalan ay Norman at Ramon, isang bata habang ang isa ay nasa katanghaliang gulang, ay tumanggaw kaagad at naglakad palapit kay Alvin. Tumingin kay Alvin, magalang na nagtanong si Ramon, "Sinabi mo na isa kang disipulo mula sa ating Moon Illumination Sect. Mayroon ka bang order token ng sekta?" Sa kabila ng pagpapakita ni Alvin na napakabata, si Ramon ay isang taong naghahanap buhay sa paglibot sa mundo sa loob ng maraming taon. Nararamdaman niya na ang presensya ni Alvin ay pambihira. Kahit na siya ay isang disipulo ng Moon Illumination Sect, hindi siya dapat maging isang ordinaryong tao. Oo. Tumanggaw si Alvin at kasabay nito, naglabas siya ng order token para ipasa kay Ramon. Ito ay isang personal na tanda ng isang alagad sa labas ng korte ng Moon Illumination Sect. Matapos suriin ni Ramon ang order token, ibinalik niya ito kay Alvin at nagtatakang nagtanong, "Ito ang tamang order token ngunit isa kang alagad sa labas ng korte." Casual na itinatapon si Winford sa tabi na parang nagtapon lang siya ng basura, pinagsalikop ni Alvin ang kanyang mga kamay para batiin sina Ramon at Norman. "Ako si Alvin. Magandang araw sa iyo, Senior Brother Ramon at Senior Brother Norman." Mula sa kanilang order token na nakasabit sa kanilang baywang, masasabi niyang pareho silang mga disipulo sa loob ng korte ng Moon Illumination Sect. Gayunpaman, sa sandaling ibuka ni Alvin ang kanyang bibig, sina Ramon at Norman ay agad na natigilan sa pagkalito. Alvin. Ang alagad sa labas ng korte ng Moon Illumination Sect. Sa sandaling iyon, ang iba pang 16 na lalaki ay nagbigay pansin din kay Alvin, na para bang mayroon siyang nakakaakit sa kanila. Anong problema? Si Alvin ay nagulat din. Ikaw si Alvin. Eksakto sa puntong ito, si Winford na casual na itinulak sa sahig ay tumitig din sa kanya na parang nakakita lang siya ng multo. Parang ngayon lang niya nakilala si Alvin. "Kilala mo rin ako." Nang marinig ang mga salita ni Winford, agad na sumimangot si Alvin. "Ganoon ba siya kasikat? Junior Brother Darfield, hindi mo ba alam na ang pangalan mo ay kumalat sa halos buong distrito ng Nine Sect Alliances?" Sa wakas ay bumalik sa kanyang katinoan si Ramon. Matapos niyang marinig na tumugon si Alvin kay Winford, hindi niya maiwasang mapangiti ng pilit. "Ang pangalan ko ay kumalat sa halos buong distrito ng Nine Sect Alliances." Napatulala si Alvin. Pagkatapos mong patayin at palitan si Fred na nasa ika-79 na ranggo sa Earth Rankings, hindi nagtagal pagkatapos mong pumasok sa sekta, nagsimulang kumalat ang iyong katanyagan sa distrito ng Nine Sect Alliances, pag-iisip ni Ramon. Pagkatapos, ipinagpatuloy mong talunin si Henderson na nagre-ranggo muli sa ika-66 sa Earth Rankings at agad na nakakuha ng kanyang pwesto sa Earth Rankings. Nagulat pa ito sa buong distrito ng Nine Sect Alliances. Sa ngayon, maliban sa mga nasa sobrang liblib na lugar at sa mga ganap na hindi alerto tungkol sa pinakabagong mga balita, karaniwang walang sinuman sa Nine Sect Alliances distrito bago ka pa nabalitaan ni Ramon. Si Alvin ay tinamaan ng matinding pagkaunawa.
Sa huli, ito ay nauugnay pa rin sa Earth Rankings. Nang maisip niya ito, sa wakas ay may naintindihan siya. Sa pagkakaalam niya, ang Earth Rankings ay isang ranking chart sa buong distrito ng 9 sect alliances na isinasaalang-alang ang lahat ng pinakasikat na powerhouse na nasa tuktok ng mortal shedding stage sa distrito. Ngayong nalink na siya sa Earth Rankings, hindi katakataka na ang kanyang pagkakakilanlan ay kumalat sa buong distrito ng 9 sect alliances. Noong una, ang dahilan kung bakit walang ideya si Alvin tungkol dito ay hindi niya naisip ang tungkol dito mula sa puntong ito noon. Ngayon, napagtanto niya na kahit papaano ay naging isang taong kilala sa buong distrito ng 9 sect alliances nang hindi alam. Bagamat ang mga narank sa Earth Rankings ay mortal shedding stage lamang martial o Dao cultivators, lahat sila ay mga powerhouse na nakatayo sa tuktok ng mortal shedding stage. Ang mas mahalaga ay isa ka lang perfection mortal shedding stage, Junior Brother Darfield. Wala pang ganitong kaso kung saan nakuha ng Perfection Mortal Shedding Stage Martial Cultivator ang ika-66 na pwesto sa kasaysayan mula nang malikha ang Earth Rankings, bulalas ni Norman. Siya si Alvin. Mukhang bata talaga siya. Nabalitaan ko na 35 years old pa lang siya. 35 years old na at ika-66 na siya sa Earth Rankings. Ang lakas at likas na talento niya ay talagang nakakatakot. Balita ko isa lang siyang Perfection Mortal Shedding Stage Martial Cultivator. Imposible ba? Nararamdaman ko rin na ito ay hindi malamang. Malamang na ito ay isang panlilinlang na nilikha ng mga tao mula sa Moon Illumination sect na may layuning makaakit ng pansin sa kanilang sarili. Ang iba pang 16 na nasa katanghaliang gulang at kabataang lalaki, na nagbabantay sa malaking pasukan ng punong tanggapan ng 9 sect alliances, ay inilibing ang kanilang mga ulo sa isang talakayan. Mula sa kanilang mga salita, lahat sila ay hindi naniniwala na si Alvin ay nagawang maging ika-66 sa Earth Ranking sa pamamagitan lamang ng kanyang cultivation base ng Perfection Mortal Shedding Stage. Nabalitaan ko na itong si Alvin ay kinuha pa ni Elder Arwin ng Moon Illumination sect bilang isang disipulo sa ngalan ng kanyang guro upang maging kanyang junior brother. Ito ang tunay na nakakagulat. Dapat totoo ang balitang ito dahil ipinakalat ito ng Moon Illumination sect. Tama. Sino ang maglalakas loob na magpakalat ng peking balita kapag ito ay tungkol kay Elder Arwin? Isinasantibi ang lahat ng iba pa, ito lamang ay sapat na dahilan para ang sino man ay hindi sumalungat kay Alvin. Kung lalabanan natin siya, ito ay katumbas ng laban kay Elder Arwin. Nang ang talakayan sa pagitan ng 16 na tao ay umabot sa puntong ito, makikita ang pangamba sa kanilang mga mata nang muli silang tumingin kay Alvin. Para naman kay Winford na nakaupo sa lupa matapos itulak ni Alvin, pagkatapos niyang malaman ang pagkakakilanlan ng taong gusto niyang samantalahin, siya ay takot na takot din sa kanyang kaibuturan. Si Alvin ay isang powerhouse na nirerango sa ika-66 na rango sa Earth Rankings at isa rin siyang natatanging tao sa outer court ng Moon Illumination sect. Kung iyon nga, maaaring ayos lang iyon. Gayunpaman, ang nagpalamig sa kanyang puso ay walang iba kundi ang pagkakakilanlan ni Alvin. Si Alvin ay ang junior brother na kinilala ng 3-star Saint Inscription Master, Arwin, mula sa Moon Illumination sect. Hindi nakakagulat. Hindi nakakagulat na napakaraming 3-star Saint Inscription sa kanyang Saint Weapon. Bilang junior brother ni Arwin, syempre, hindi siya magkukulang ng 3-star Saint Inscriptions. Sa sandaling ito, sa wakas ay nagawang pagsamasamahin ni Winford ang mga puzzle. Gayunpaman, huli na ang kanyang pag-unawa. Junior Brother Darfield, sino ito? Pagkatapos magalang na magpalitan ng mga salita, sumulyap si Ramon kay Winford na nakaupo sa lupa at nagtanong kay Alvin na may pagtataka. 1499. Hindi ba ito si Winford, ang dakilang young master mula sa Orleans clan? Sa sandaling iyon, nakilala ng isa sa 16 na tao si Winford. Ang dakilang young master mula sa Orleans clan. Sabay-sabay, ang tingin ng lahat, maliban kay Alvin, ay dumapo kay Winford na siyang naging limelight. Kung noon pa lang, nang ang kanyang pagkakakilanlan ay marangya pa, si Winford ay magiging labis na ipinagmamalaki at pinarangalan dahil siya ay napansin ng 9 sect alliance sa ganoong paraan. Gayunpaman, ngayon, nakayuko ang kanyang ulo na parang asong hindi kilala habang nangangati siyang maghukay ng butas sa lupa para ibaon ang sarili.
Ang dakilang young master mula sa Orleans clan. Nang marinig ang pagkakakilanlan ng taong nakaupo sa lupa ng malungkot, bagaman nagulat sina Ramon at Norman, hindi sila masyadong nagulat dito. Bilang isang tao mula sa isang ikapitong rate na puwersa, syempre, hindi sila titingin sa mga tao mula lamang sa ikawalong rate na angkan. Junior Brother Darfield, ikaw at siya. Gayunpaman, curious pa rin silang dalawa tungkol sa relasyon ni Alvin at ng Great Young Master ng Orleans clan. Ito ay dahil kanina, napansin nila na itong dakilang young master ng Orleans clan ay binuhat ni Alvin gamit lamang ang isang kamay nang siya ay dumating. Halata namang hindi magkaibigan ang dalawa. Ngayon, tumingin silang dalawa kay Winfred na may masamang tingin din. Maliban na lang kung mayroon silang hindi nalutas na pagtatalo sa kanilang mga sarili, ang mga disipulo ng Moon Illumination Sect ay karaniwang nagkakaisa sa kung paano nila tinatrato ang mga tagalabas. Sa makatuwid, nang mapagtanto nila na si Winfred ay maaaring lumaban kay Alvin, sina Ramon at Norman ay agad na napuno ng puot laban sa kanya. Nang mapansin ang dalawang hindi mapagkaibigang tingin, labis na natakot si Winfred kaya nagsimulang manginig ng husto ang kanyang katawan. Ang usapin sa pagitan niya at sa akin ay hindi maibubuod ng mga salita sa 2 o 3 pangungusap lamang. Dalawang senior brothers, ang dahilan kung bakit ako pumunta sa punong tanggapan ng 9 Sect Alliances nitong huli ng 1 oras ay para hanapin si Elder Carter. Pagkatapos na sumulyap ng walang malasakit kay Winfred, tumingin si Alvin kina Ramon at Norman sa isang palakaibigang paraan, ganap na naiiba sa kung paano niya tiningnan ang huli. Nang marinig iyon, mabilis na sumagot si Ramon, kaya, narito ka talaga para hanapin si Elder Carter. Ihahatid na kita. Si Elder Carter ay isa sa mga person in charge ng Moon Illumination Sect sa punong tanggapan ng 9 Sect Alliances. Sa 3 Moon Illumination Sect na matataas na opisyal sa 9 Sect Alliances, headquarters, maaari siyang ituring na pangalawang pinakamakapangyarihang tao. Bukod pa riyan, alam ng lahat sa Moon Illumination Sect na bilang 2-star Saint Inscription Master sa Moon Illumination Sect, karaniwang may magandang relasyon si Elder Carter kay Arwin, ang 3-star Saint Inscription Master sa Moon Illumination Sect. Sinabi pa niya sa labas ng mundo na si Arwin ay parang isang guro o nakatatandang kapatid sa kanya. Kaya naman, sa palagay ni Ramon, kahit na nagpapahinga si Elder Carter o nasa gitna ng paglilinang ngayon, hindi niya itatanggi ang pagbisita ni Alvin. Si Alvin ay junior brother ni Elder Arwin kung tutuusin. Salamat, Elder Ramon, ipinahayag ni Alvin ang kanyang pasasalamat. Sa pagtaas ng kanyang kamay, binuhat niya muli si Winfred at sinundan si Ramon sa punong tanggapan ng 9 Sect Alliances. Bago siya umalis, magalang siyang nagpaalam kay Norman. Sa kanyang kasalukuyang pagkakakilanlan at background, talagang bihira na si junior brother Alvin ay magiging magalang pa rin sa harap ko, isang ordinaryong disipulo sa loob ng korte. Habang pinapanood ang nawawalang silhouette ni Alvin, makikita ang mga emosyon sa mga mata ni Norman. Sa kanyang palagay, ang binatilyong ito na nakasuot ng lila ay nakatadhana na pumailang lang sa langit kung hindi siya mamatay sa kalagitnaan. Sa hinaharap, kung patuloy siyang mananatili sa Moon Illumination Sect, malamang na siya ang susunod na leader ng sekta. Ngayong naging napakagalang sa kanya ng isang napakagandang tao, paanong hindi siya mabibigo sa emosyon? Mukhang mapapahamak na ngayon ang Great Young Master ng Orleans clan. Napakaraming tao sa paligid, kaya bakit siya naglakas loob na makipag-away kay Alvin? Maraming tao ang nagbulungan sa grand entrance ng 9 Sect Alliances headquarters. Tama. Pabayaan na ang dakilang young master ng Orleans clan, sa tingin ko kahit ang Orleans clan leader ay hinding-hindi maglalakas loob na makipag-away kay Alvin kahit gaano pa siya kalakas ng loob. Maraming tao ang tumango bilang pagsang-ayon. Gayunpaman, ang mahusay na young master na iyon ng Orleans clan ay malamang na narinig na niya ang tungkol kay Alvin dati, hindi ba? Bakit siya naglakas loob na makipag-away kay Alvin? Wala ka talagang alam tungkol dito, di ba? Sup? As if you do. Well, kahit wala akong ideya, nakikita ko na ang dakilang young master ng Orleans clan ay halatang nabigla sa gulat nang ipahayag ni Alvin ang kanyang sariling pangalan ngayon lang. Maliwanag na hindi niya alam ang tungkol sa pagkakakilanlan ni Alvin bago ito. Napansin mo pa ito? Wow! Ipinanganak ka ba sa taon ng Agila?
Paanong ang talas ng iyong mga mata? Kung totoo yan, si Alvin ay nagbibihis na baboy para hulihin ang tigre. Mukhang sa pagkakataong ito, ang Orleans clan ay talagang tumama sa isang matigas na bato at malapit ng mapapahamak. Ang 16 na tao, maliban kay Norman, ay nagpalitan ng tingin sa isa't isa at nakita nila ang awa sa mga mata ng isa't isa. Ang awa nila sa Orleans clan. Si Junior Brother Darfield ay isang taong may napakagandang ugali. Kung hindi dahil sa mahusay na young master na iyon ng Orleans clan na unang nakasakit sa kanya, hindi siya kailanman naglabas ng ganoong kalaking isyo tungkol dito. Kahit na hindi nagtagal si Norman kay Alvin, naiintindihan niya mabuti ang kanyang ugali. Ito ay malinaw na siya ay talagang hindi isang dandy tao na magiging mayabang at mapangahas sa sandaling siya ay may ilang makabuluhang kakayahan. Sa kabilang panig, binuhat ni Alvin si Winford at sinundan si Ramon sa Operation Point ng Moon Illumination Sect sa headquarters ng 9 Sect Alliances. Ang Operation Point ng Moon Illumination Sect ay isang mansyon na sumasakop sa isang maluwang na lugar. Kahit na hindi ito kasing laki ng mansyon ng Orleans clan, medyo malaki pa rin ito. Habang nasa daan, naalala ni Alvin ang iba pang 16 na tao na nakita niya sa malaking pasukan ng punong tanggapan ng 9 Sect Alliances. Nagtanong siya, Senior Brother Ramon, ang mga taong naka-duty ba sa labas kasama si Senior Brother Norman at ikaw ay mula sa iba pang 8 dakilang sekta? Tama iyan. Tumanggaw si Ramon. Kabilang si Norman at ako, may kabuoang 18 katao ang naka-duty sa malaking pasukan ng punong tanggapan ng mga alyansa. 2 miyembro mula sa 9 na dakilang sekta ang magsisilbing tungkulin. Ito pala ay kay Norman at ang turn ko na ang duty nitong ilang araw. Tumanggaw si Alvin. Ito ay tulad ng inaasahan niya na walang gaanong pagkakaiba. Ngayong naipakita mo na ang iyong sarili sa harap ng mga tao mula sa 8 dakilang sekta na iyon, natatakot akong malaman ng buong Han River City na nandito kapag katapos bukas. Sa oras na iyon, kailangan mong maging handa sa pag-iisip, paalala ni Ramon na parang may naalala siya. Handa sa pag-iisip. Natigilan si Alvin. Para saan? Para maging handa sa pag-iisip laban sa mga mortal shedding stage martial o Dao cultivators na gustong homonin ka para mapalitan kanila bilang ika-66 sa Earth rankings. Syempre, sagot ni Ramon, ang laban kung saan pinatay mo si Fred at pinalitan siya bilang ika-79 sa Earth rankings bago ito ay okay pa rin dahil iyon ay isang death duel, ngunit imposibleng manalo kayo sa Dufang. Zong, maraming tao ang naghinala na si Henderson ang sadyang hayaan kang manalo. Nang matapos ni Ramon ang kanyang pangungusap, tumingin siya kay Alvin. Nang mapansin niyang hindi siya galit, nakahinga siya ng maluwag sa sarili. Sinasadyang hayaan akong manalo. Napatulala si Alvin bago siya humagalpak ng tawa. At lahat ng ito ay dahil pareho kami ni Henderson na mga disipulo ng Moon Illumination Sect, kaya sinadya niya akong manalo. Hindi lang dahil doon. Umiling si Ramon. Sa ngayon, maraming tao ang nagkakalat ng chismis, na nagsasabing natatakot si Henderson sa pressure mula kay Elder Arwin at iyon ang dahilan kung bakit sinadya niyang mawala sa iyo at handang maging stepping stone mo. Bukod doon, kakaunti lang ang naniniwala na isa ka lang talagang perfection mortal shedding stage martial cultivator. Masyado talaga silang imaginative. Napangiti si Alvin na parang walang pakialam sa iniisip ng mga taong iyon. Anong biro? Sa ngayon, nakagawa na si Alvin ng tagumpay sa Intermediate Saint Rudiment Stage. Madali niyang durugin ang pinakamalakas na tao sa Earth rankings ngayon, lalo pa ang mga challenger mula sa Mortal Shedding Stage Martial o Dao Cultivators na sinubukang palitan siya. Gaano man kalakas ang mga powerhouse ng Earth rankings, ang pinakamalakas nilang talunin ay isang Early Saint Rudiment Stage Martial o Dao Cultivator at ang pinakamalakas na kapangyarihan na maaari nilang taglayin ay katumbas ng isang Intermediate Saint Rudiment Stage Martial o Dao Cultivator. Gayunpaman, ang kasalukuyang estado ng lakas ni Alvin ngayon ay sapat na para durugan ang isang Mastery Saint Rudiment Stage Cultivator. Kahit na humarap siya sa isang ordinaryong Perfection Saint Rudiment Stage, may pagkakataon din siyang manalo laban sa kanila. Siyempre, kung haharapin niya ang isang Perfection Saint Rudiment Stage powerhouse tulad ni siya na kalahati na ng paa niya sa Paramount Saint Rudiment Stage, wala siyang pagkakataong manalo kung hindi niya gagamitin ang kanyang 3-star offensive na Dao Talisman.
Siyempre, ang lahat ng iyon ay pansamantala lamang. Kapag si Alvin ay nakagawa ng karagdagang pag-unlad at nakapasok sa Mastery Saint Rudiment Stage kasama ang Mastery ng True Energy Consolidated Weapon o kung ganap niyang nilinang ang Saint Grade Martial Tactic sa Colossal Aerolite Arrow hanggang sa pinakamataas na estado nito, maaari na lang siyang magkaroon ng isang marangal na tunggalian sa isang Perfection Mortal Uding Stage na powerhouse tulad ng Powerhouse. Junior Brother Darfield, lalo akong humahanga sa iyo ngayon, emosyonal na bumantong hininga si Ramon, kung ako ang nasa posisyon mo at narinig ko ang mga chismis na ito, hindi sana ako magiging kalmado gaya mo ngayon. Nakangiting umiling si Alvin ngunit hindi na nagpapaliwanag pa. Dumaan siya sa 2 reincarnation, kaya matagal na siyang walang iniisip tungkol sa mga chismis na ito. Natural lang sa kanya ang pagiging walang pakialam sa kanila. At saka, hindi naman siya nakonsensya. Nang may kirot sa kanyang puso, naisip ni Alvin sa kanyang sarili, gusto kong makita kung gaano karami sa mga taong walang pag-iisip na ito ang gustong hamanin ako. Kung alam ni Ramon na ang cultivation base ni Alvin ay nasa Intermediate Saint Rudiment Stage na ngayon, at kung alam niya kung ano ang iniisip ni Alvin ngayon, tiyak na tatayo siya sa tahimik na pagpupugay para sa Mortal Shedding Stage Martial at Dao Cultivators na darating upang hamanin si Alvin pagkatapos marinig na siya ay nasa Han River City. Si Winford, na binubuhat ni Alvin, sa kabilang banda, ay nagulat habang patuloy na nag-iisip at nagdarasal na hindi na niya babalikan ang kanyang salita at patayin siya. Ang tanging iniisip niya ngayon ay ang pag-asa para mabuhay. Gaya ng hinulaang, nang dalhin ni Ramon si Alvin sa malaking patio kung saan nakatira si Elder Carter, si Elder Carter ay agad na lumabas ng personal upang anyayahan siyang pumasok sa kanyang patio sa sandaling mabalitaan niya ang kanyang pagdating. Haha! Junior Brother Darfield, sa wakas ay makakatagpo na rin kita. Kung hindi dahil sa katotohanang hindi ako makakaalis dito sa ngayon, matagal na akong bumalik sa sekta upang makita ka. Ikaw na talentadong henyo na kinuha ni Senior Brother Arwin bilang kanyang junior brother. Nang tanggapin ni Elder Carter si Alvin sa kanyang malaking patio, tumawa siya at masigasig na sinabi. Ang buong pangalan ni Elder Carter ay Dodong Carter. Isa siyang matanda na may puting buhok at mapula-pula ang kutis. Siya ay lumitaw na napakamabait, banayad at magiliw. Si Ramon na sumunod kay Alvin ay natigilan mula pa kanina. Si Elder Carter ba talaga ang matandang ito na may kaaya-aya at magandang ekspresyon? Sa katunayan, kahit na si Elder Carter ay walang masamang ugali, kadalasan ay napakalayo niya sa punong tanggapan ng 9 sect alliances at bihirang makipag-ugnayan sa ibang tao. Gayunpaman, sa ngayon, tila siya ay nagbagong anyo sa harap ni Alvin. 1500. Note po, papalitan po natin Arvin ng Arwin para malayo ng konti sa Alvin, medyo nakakalito lang kasi. Sa sandaling iyon, lubos ding naunawaan ni Ramon na totoo nga ang mga chismis. Ang relasyon ni na Elder Carter at Arwin ay talagang hindi pangkaraniwan. Elder Carter, alis muna ako. Dahil dinala na niya si Alvin, syempre, umalis si Ramon. Sige. Walang pakialam na tumango si Dodong sa kanyang ulo habang nakaharap kay Ramon. Pagkatapos, nagpaalam si Ramon kay Alvin. Salamat sa pagturo sa akin ng daan, Senior Brother Ramon. Matapos ipahayag ni Alvin ang kanyang pasasalamat at panoorin si Ramon na umalis, tumingin siya kay Dodong bago pinagsalikop ang kanyang mga kamay sa harap ng kanyang dibdib ng nakangiti. Ako si Alvin. Magandang gabi, Elder Carter. Ano? Hindi mo ba gusto na tinatawag kitang Junior Brother? O sa tingin mo hindi ako karapat-dapat para maging senior kuya mo? Nang marinig kung paano siya binati ni Alvin, nagtanong si Dodong na may malungkot na mukha. Senior Brother Carter. Ngumiti si Alvin ng mapait. Bagamat nakikita niya na sinadya ni Dodong ang malungkot na mukha, maaari lamang siyang sumama sa kabilang partido at kasabay nito, napagtanto niya na ang relasyon ni Dodong at Arwin ay mas malapit kaysa sa inilarawan ng kanyang senior brother na si Arwin. Magaling! Nang marinig ni Dodong na binago ni Alvin ang kanyang paraan ng pakikipag-usap sa kanya, isang maliwanag na ngiti ang lumitaw kaagad sa kanyang mukha. Siya si. Hindi nagtagal, ibinaling ni Dodong ang kanyang tingin kay Winford na itinapon sa gilid.
Mahina niyang nahulaan na ang dahilan kung bakit sinadya siya ni Alvin sa pagkakataong ito ay may kaugnayan sa taong ito. Siya si Winfred, ang dakilang young master ng Orleans clan, sagot ni Alvin habang walang pakialam na sulyap kay Winfred. Orleans clan. Ang Orleans clan ay iyon mula sa silangang lungsod ng Han River City. Nagtaas ng kilay si Dodong at nagtanong. Iyon ang isa, pagkumpirma ni Alvin, tumango ang kanyang ulo. Ano? Nasaktan ka ba niya, Junior Brother Darfield? Tanong ni Dodong. Kung talagang nasaktan niya ako, wala akong pakialam dito, ngunit ang problema, nakipagsosyo siya sa isang Perfection Saint Rudiment Stage Elder mula sa Orleans clan para patayin ako. Nang marating ni Alvin ang dulo ng pangungusap, isang nakamamatay na kinang ang makikita sa kanyang mga mata. Ano? Nang marinig ni Dodong si Alvin, nagdilim kaagad ang kanyang mukha. Habang tinitingnan niyang muli si Winfred, isang hangarin ng pagpatay ang lumiwanag mula sa kanyang mga mata. Sa kanyang puso, matagal na niyang itinuring si Arwin bilang kanyang guro sa Saint Inscription daw. Nang malaman niya na kinuha ni Arwin ang isang binata bilang junior brother, ang kanyang paghanga kay Arwin ay umabot sa binata na ito at itinuring niya ang taong ito bilang kanyang sariling junior brother kahit na hindi pa niya nakita ang binata noon. Maraming iba't ibang sitwasyon ang naisip niya kung paano niya makikilala ang junior brother na iyon, ngunit hindi sumagi sa isip niya na magiging ganito ang sitwasyon kapag nagkita sila ng totoo. Kung may nangyari kay Alvin sa Han River City, paano niya makakaharap si senior brother Arwin? Dahil dito, si Dodong ay nagalit, lubos na nagalit. Nang maramdaman ni Winfred ang nakamamatay na kinang mula kay Dodong, labis siyang natakot kaya nanginig ang kanyang katawan. Ganap na natakot sa kanyang talino, lumingon siya kay Alvin sa takot at kaba. Alvin! Sinabi mo na hindi mo ako papatayin. Nangako ka na hindi mo ako papatayin. Hindi mo na maibabalik ang iyong mga salita ng ganyan. Ha! Nang marinig ang mga salita ni Winfred, kumunot ang noo ni Dodong at nalilitong tumingin kay Alvin. Hindi niya maintindihan kung bakit magiging maluwag si Alvin sa isang taong gustong pumatay sa kanya. The words that I've said before is final. Bakit ka nagpapanik masyado? Malamig na bumantong hininga si Alvin, labis na tinatakot si Winfred kaya agad niyang itinikom ang kanyang bibig. Gayunpaman, mayroon akong kondisyon na hindi ka patayin. Ang kondisyon ay dapat kang sumunod sa aking plano ng masunurin at huwag ng magtangkang manloko, walang pakialam na patuloy ni Alvin. Sasama ako sa plano mo. Hinding-hindi ako maglalaro ng kahit anong trick. Nagmamadaling tumugon si Winfred na para bang natatakot siya na pagsisihan ni Alvin ang kanyang desisyon kung mahuhuli siya sa pagsagot. Sabihin mo sa akin, sino ang matandang iyon na sumama sa iyo upang patayin ako? Sa kanyang lakas, siya ay dapat na isang elder ng Orleans clan. Sigurado ako tungkol doon, tanong ni Alvin, na sumulyap kay Winfred. Siya ay tinatawag na Shan at siya ang pangalawang elder ng aming Orleans clan, hindi nang aha si Winfred na mag-alinlangan at agad na sumagot. Nasa ilalim ba siya ng utos ng iyong ama o ikaw ang nag-udyok sa kanya? Tanong muli ni Alvin. Hindi ito utos ng aking ama. Umiling si Winfred. Kung ganoon, ikaw ang nag-udyok sa kanya. Isang malamig na kinang ang sumilay sa mga mata ni Alvin habang nagtanong siya sa malalim na boses. Hindi. Hindi. Nang matano ni Winfred ang malamig na kinang sa mga mata ni Alvin, nagulat siya at umiling. Hindi ko siya sinulsulan. Talagang hindi ko siya sinulsulan kahit kailan. Siya iyon. Siya ang nakarinig tungkol sa iyo at pagkatapos malaman na mayroon kang saint weapon na nakaukit dito ng 3-star saint inscriptions, agad siyang nagtagumpay sa planong gusto kang patayin para agawin ang kayamanan, paliwanag ni Winfred, na pinatay na ni Winfred. Kung narinig ni Shan ang kanyang mga maling salita sa Netherworld, magtataka ang isa kung magagalit ba siya at magsusuka siya ng dugo, o kung tatahimik siya at magsisisi sa pagsang-ayon kay Winfred na kumilos kay Alvin. Siyempre, hindi naniwala si Alvin kay Winfred. Gayunpaman, hindi ito mahalaga sa kanya ngayon. Ang laking bola ng Orleans clan mo.
Matapos marinig ni Dodong na tumabi sa kanya ang mga salita ni Winford, agad na sumiklab ang kanyang galit. How dare you even have thought to kill our Moon Illumination sect disciple? Mukhang napakatagal nang namumuhay ng payapa ang Orleans clan mo. Sa tingin mo ba ay mababaligtad ang Han River City kapag nawala ang Orleans clan mo? Junior brother Darfield, nangako ka na hindi mo siya papatayin, ngunit ako, ang senior brother mo, ay hindi kailanman nangako. Sa aking palagay, dahil siya ay kabilang sa Orleans clan na iyon at dahil ang angkan na iyon ay naglakas loob na year-okan ang ating prestihiyo, hindi na natin kailangan pang iligtas ang kanyang buhay. Bagamat nangangati si Dodong na patayin lamang si Winford sa isang sampal, iginagalang pa rin niya si Alvin at hindi agad nakakilos. Hindi. Hindi mo ako mapapatay. Bago ibuka ni Alvin ang kanyang bibig, si Winford ay tinamaan na ng gulat. Tama iyon. Sinabi ni Alvin na hindi niya siya papatayin, ngunit hindi niya sinabi na hindi niya hahayaang patayin siya ng iba. Alvin, dahil nangako ka na hindi mo ako papatayin, walang pag-aalinlangan na nangangahulugan din ito na hindi mo na lang hahayaan na patayin ako ng iba. Wala itong kinalaman sa akin. Talagang walang kinalaman sa akin. Nangyari ang lahat dahil sa siya na iyon. Siya ang naging gaaman sa iyong santo weapon. Siya at gustong pumatay sa iyo. Mapatla ang mukha, buong lakas na nagpaliwanag si Winford. Matapos itapon ng masamang tingin si Winford, hindi na nag-abalang tingnan pa siya ni Alvin. Sa halip, lumingon siya kay Dodong at same time na nagtanong, Senior Brother Carter, hindi mahalaga sa akin kung iligtas natin ang kanyang buhay o hindi. Gayunpaman, may gusto akong itanong sa iyo. Maaari ba nating gamitin ito para mapuksan ng buo ang Orleans clan? Nang marinig iyon, tumahimik si Dodong. Makalipas ang mahabang panahon, sa wakas ay umiling siya. Malamang na hindi. Kahit natulungan ka ng sekta sa lahat ng mayroon sila, mababayaran lang nila ang mga may kaugnayan sa bagay na ito. Ang pagpuksa sa buong Orleans clan ay mukhang hindi posible. Kung tutusin, ano man ang mangyari, ang Orleans clan ay isa pa rin sa pinakamataas na 8th-rated na puwersa sa Han River City. Bukod doon, mayroon din silang pakikipagtulungan sa ating 9 sect alliances. Siguradong malaking pinsala ang aidudulot ng Orleans clan sa mga Orleans, at tiyak na malaking pinsala ang aidudulot ng Orleans clan. Kaya sigurado akong hindi sila sasang-ayon dito, paliwanag ni Dodong. Sa totoo lang, nahulaan ko rin. Ngumiti si Alvin bago siya idinagdag, sa makatuwid, wala akong planong patayin siya. Plano kong gamitin siya at gamitin ito para makipagkalakalan sa Orleans clan. Binigyang diin niya ang salitang, kalakalan, lalo na. Nagulat si Dodong. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay napagtanto niya kung ano ang ibig sabihin ni Alvin ng kalakalan. Walang alinlangan, nangangahulugan ito na gusto niyang mangikil mula sa Orleans clan. Hindi ito mahirap. Tumango si Dodong at kasabay nito, humihingi siya ng tawad, I'm sorry, Junior Brother Darfield, dahil hindi kita natulungan sa paghihiganti. Sa kanyang opinyon, ang hindi mapuksa ang Orleans clan ay katumbas ng hindi makapaghiganti kay Alvin at hindi makapaghiganti kay Arwin na nasa likod ni Alvin. Kaya naman, ang kanyang puso ay napuno ng paghingi ng tawad. Senior Brother Carter, paano mo masasabing hindi mo ako tinulungan na maghiganti? Kailangan ko pa ring tulungan mo akong makipagdeal sa Orleans clan mamaya. Napangiti si Alvin. Huwag kang mag-alala, Junior Brother Darfield. Sisiguraduhin kong maayos ang lahat, buong katapatan at seryosong pangako ni Dodong. Maagang umaga kinabukasan, ang leader ng clan na si Baltimore ay nagngangalit sa tirahan ng Orleans clan. Ano? Hindi mo ba nahanap ang unfilial na anak na iyon? Tumingin kay John, nagtanong si Baltimore na may seryosong ekspresyon, huwag mong sabihin sa akin na tinulungan mo talaga siyang itago alang-alang sa pangalawang elder. Clan leader, kahit na mayroon akong 10 bola, hinding-hindi ako maglalakas loob na labanan ka. Nang marinig ang mga salita ni Baltimore, si John ay nagkaroon ng pinakamalaking pagkabigla sa kanyang buhay at agad siyang ngumiti ng pilit. Nang marinig ni Baltimore ang kanyang sagot, bahagyang lumuwag ang kanyang mukha.
Sinusubukan lang niya si John ngayon. Naniniwala pa rin siya kay John na Katie wala dahil ni minsan ay hindi niya sinuwi ang kanyang utos. Pare, ano ang dapat nating gawin ngayon? Pupunta pa ba tayo? Tanong ni Rovilin na nasa tabi ni Baltimore. Go! Siyempre, pupunta tayo. Nagngalit ang mga ngipin ni Baltimore. Kapag nakita ko ang hindi karapat-dapat na anak na iyon sa isang lugar, babalatan ko siya ng buhay. Nang malapit ng dalhin ni Baltimore si Rovilin at ang malaking regalo na inihanda niya sa ina tinutuluyan ni Alvin para humingi ng tawad sa kanya, isang balisa at takot na boses ang umalangaw-ngaw mula sa malayo. Clan leader. May masamang nangyari. May masamang nangyari. Ang tagapagdala ng balita ay isa sa mga general ng Orleans clan. Upang maging mas tumpak, siya ang bantay na nagpatrolya sa malaking pasukan ng Orleans clan. Ano ito na napaka-pressing? Si Baltimore ay orihinal na nagngangalit sa galit at ngayon na ang gwardya ay biglang lumikha ng ganoong eksena, tila bumuhos ang langis sa kanyang apoy na walang bakas ng kasiyahan mula sa kanya. Clan leader, it's the great young master. Great young master H. Has. Nanginginig ang gwardya at sa pagbuka pa lang ng bibig niya, agad siyang naputol ni Baltimore bago niya natapos ang kanyang mga salita. Anong sabi mo? Yung unfilial son. May balita ka ba sa unfilial son na yun? Nasaan siya? Sa sandaling ang mga salita ni Baltimore ay lumabas sa kanyang bibig, siya ay nagpakita sa harap ng gwardya na parang bugzo ng hangin bago humihingi ng may malungkot na mukha. Nang makita kung paano lumitaw sa harapan niya ang leader ng clan na kadalasang hindi umiiwas, isang talampakan lang ang layo, ganoon din, ang bantay ng Orleans clan na ito ay agad na nakaramdam ng hininga. Ang maringal na prestihiyo ni Baltimore ay nagbigay sa kanya ng hindi maipaliwanag na pakiramdam ng pressure. Clan leader, sa tingin ko mas mabuting hayaan siyang magsalita ng maayos. Sa segundong ito, lumabas si Winfred Orleans at sinabihan si Baltimore bago sinenyasan ang gwardya na umatras ng ilang hakbang, sabihin mo lang ito ng direkta kung mayroon kang sasabihin. Hindi na kailangang magpanik. Oo. Huminga ng malalim ang gwardya at ibinaba ang ulo. Walang lakas ng loob na tingnan si Baltimore sa mata, mabilis siyang sumagot na parang nagbibigkas ng isang sipi. Clan leader, isang tao mula sa headquarters ng Nine Sect Alliances ang nagpasa ng mensahe kanina. Sinabi niya sa iyo na pumunta ka sa kanilang lugar para ibalik ang Great Young Master. 1501. Ang biglaang mensaheng ito mula sa gwardya ay tumama kina Baltimore, John, at Rovilin hanggang sa sila ay nag-ugat sa lupa. Ang punong tanggapan ng Nine Sect Alliances. Kinuha nila si Winfred bilang isang bihag. Kuya, ano ba talaga ang ginawa mo? Bakit ka nakipag-away sa punong tanggapan ng Nine Sect Alliances? Bumigay ang puso ni Rovilin at kasabay nito, sumulyap siya kay Baltimore. Gayunpaman, napagtanto niya na ang kanyang ama ay nagulat din at hindi nakabalik sa kanyang katinoan sa mahabang panahon. Hinihingal sa sarili, tinanong ni John ang gwardya sa harapan sa malalim na boses, sigurado ka ba na siya ay mula sa Nine Sect Alliances? Siya mismo ang nagsabi, sagot ng gwardya. Nang marinig iyon, alam ni John na ito ay talagang totoo. Walang sino man ang maglalakas loob na magpanggap bilang isang tauhan ng Nine Sect Alliances sa lugar sa loob ng distrito ng Nine Sect Alliances, lalo pat pumunta sa kanilang Orleans clan sa ilalim ng pagpapanggap. Clan leader. Huminga ng malalim, tumingin si John kay Baltimore, lubos na nauunawaan ang kanyang nararamdaman ngayon. Baboy. Sa wakas, bumalik si Baltimore sa kanyang katinoan. Sabay-sabay na naging seryoso ang mukha niya. Hindi kailanman sumagi sa kanyang isipan na ang kanyang anak ay unang nakasakit ng isang gwapo, talentadong, binata na maaaring nagmula sa ikapitong puwersa at ngayon ay talagang nakipag-away siya sa Nine Sect Alliances. Ang Nine Sect Alliances ay ang alyansa na binuo ng siyam na dakilang ikapitong rated na puwersa. Bukod pa rito, halos lahat ng mga pang-industriyang pag-aari ng kanilang Orleans clan sa Han River City ay aktwal na kaanib sa ilalim ng Nine Sect Alliances. Sa isang utos lamang mula sa Nine Sect Alliances, ang kanilang Orleans clan ay agad na mapapawi ang kanilang pangalan sa Han River City.
Nang walang anumang pag-aalinlangan o kahit na sinasabi sa iba pang mga tao, ang katawan ni Baltimore ay kumikislap at nawala sa lugar. Dumiretso siya sa Nine Sect Alliances. Sa sandaling ito, si Alvin ay nabalisa na rin ngayon sa kanyang isipan. Para sa kanya, ang usapin tungkol sa Nine Sect Alliances ang pinakakritikal na isyu ngayon. Sa pagkakataong ito, sigurado ako na hindi na magkakaroon ng magandang panahon ang dakilang Young Master kahit na bumalik siya, mamaantong hininga si John. Nang marinig iyon, bakas din sa mga mata ni Rovilin ang pag-aalala. Nag-aalala siya sa kanyang kapatid na si Winford. Sa daan patungo sa punong tanggapan ng Nine Sect Alliances, nag-replay si Baltimore ng maraming posibleng eksena na maaaring maganap pagkatapos niyang makarating doon sa kanyang isip. Nakahanda na siyang tumulong sa paglilinis ng kalat ng kanyang walang kwentang anak. Gayunpaman, nang malaman niya ang tungkol sa gulo na ginawa ng kanyang anak, halos himatayan siya sa lugar. Elder Carter, may hindi pagkakaunawaan ba? Kilalang kilala ko ang aking rebeldeng anak. Kahit na mayroon siyang 100 bola, malabong magkaroon pa rin siya ng masamang intensyon sa mahuhusay na disipulong iyon ng iyong sekta. Matapos malaman ni Dodong ang tungkol sa sakuna na idinulot ng kanyang anak, tumanggi kaagad si Baltimore na maniwala dito. Bagamat ang kanyang anak ay mayabang at foppish, hindi siya isang walang utak na tulala. Sigurado siya tungkol doon. Ano? Sa tingin mo ba sinisiraan ko ngayon ang anak mo, Clan Leader Orleans? Walang pakialam na tanong ni Dodong. Hindi ako maglakas loob. Bagamat talagang nasa isip ni Baltimore ang kaisipang ito, hindi siya nang ahas na sabihin ito ng malakas. Nararamdaman ko lang na ito ay medyo imposible. Kahit na ang aking anak na hindi masunurin ay hindi masusunod, tiyak na hindi siya maglalakas loob na makipag-away sa talentadong disipulong iyon, si Alvin, mula sa iyong sekta. Clan Leader Orleans, mukhang minamaliit mo ang iyong anak. Matapos tingnang mabuti ang Baltimore, agad na lumingon si Dodong patungo sa panloob na silid. Junior Brother Darfield, ilabas mo siya para magkaroon tayo ng direktang komprontasyon at ipaalam sa clan leader ng Orleans clan na nasa ilalim ng ating Moon Illumination sektang Suron ang kanilang Orleans clan. Nang ibukan ni Dodong ang kanyang bibig, lumingon din si Baltimore upang tingnan ang panloob na silid. Nang makita niya ang figurang lumabas sa inner chamber, agad siyang napatulala. Little Brother Darfield. Kilala niya itong naka-purple na binata sa harapan. Kakakilala lang nila kahapon at balak lang niyang pumunta sa kanyang inang umagang iyon para humingi ng tawad sa kanya. Gayunpaman, dahil nasaktan ng kanyang anak ang Nine Sect Alliances, maaari lamang siyang pumunta at linisin muna ang kalat ng kanyang anak. Nang marinig niya na ang kanyang anak ay talagang sinubukang patayin si Alvin mula sa Moon Illumination Sect, natakot siya sa kanyang talino. Sa sandaling iyon, halos lumundag ang puso niya sa dibdib. Siyempre, ang pangalang Alvin ay hindi pamilyar sa kanya. Siya ay isang kahangahangang outer court na alagad mula sa Moon Illumination Sect at nireranggo bilang ika-66 na powerhouse sa Earth rankings. Bukod dito, kinuha rin siya bilang junior brother ng Moon Illumination Sect Elder, Arwin. Si Arwin ay isang kilalang tao sa mga distrito ng Nine Sect Alliances. Isa siya sa 2 3-star Saint Inscription Masters sa lugar. Napaka-espesyal ng kanyang posisyon kaya kahit ang Moon Illumination Sect leader ay kailangang tretuhin din siya ng magalang. Ito ay isang taong kailangan niyang hanapin. Kahit na nasalubong niya ang junior brother ng taong ito, kailangan niya ring yumuko sa harap niya. Pero, gusto talaga siyang patayin ng anak niya. Hindi siya nang ahas na maniwala dito. Sa pagkakakilanlan na taglay ng aking junior brother Darfield, sa tingin mo ba ay karapat-dapat ka pang tawaging kuya? Malamig na bamantong hininga si Dodong. Sabay-sabay, agad na inayos ni Baltimore ang kanyang sarili. Nang muli siyang tumingin kay Alvin, nakita kaagad ang paggalang sa kanyang mga mata. Ako si Baltimore, ang Orleans clan leader ng Han River City. Magandang umaga sa iyo, Young Master Darfield. Hindi ko alam ang tungkol sa iyong pagkakakilanlan kahapon. Paumanhin para sa aking pagpapabeya. Patawarin mo ako, Young Master Darfield.
Sa sandaling iyon, ang puso ni Baltimore ay napuno ng mabagsik na alon. Hindi kailanman sumagi sa kanyang isipan na ang gwapo, may talento, binata, na pinaghihinalaan niya ay mula sa ikapitong puwersa na nagligtas sa kanyang anak na babae mula sa Jackie Mountain Range, ay magiging si Alvin mula sa Moon Illumination Sect. Siya ang taong kumalat ang pangalan sa buong distrito ng 9 sect alliances nitong mga nakaraang buwan. Sa sandaling iyon, sa loob-loob niya, pinapagalitan na niya ang anak niya sa pagiging tanga. Kung hindi dahil sa kanyang pagkakasala kay Alvin sa Jubilee Mountain Range, ang kanilang Orleans clan ay maaaring nakasakay sa kanyang katanyagan. Sa likas na talento ni Alvin, kasama ang suporta ni Arwin sa likod niya, hindi imposible para sa kanya na maging Moon Illumination Sect leader sa hinaharap. Casual na itinapon ni Alvin si Winford sa gilid ng lupa na parang nagtatapon lang siya ng basura. Tumingin kay Baltimore, sinabi niya sa kalmadong tono, "Clan Leader Orleans, nakikita kong maayos kayong magkasama. Mukhang ang sarap ng tulog niyo kahapon." Sa ngayon, bukod sa pagsasalita sa kalmadong tono, ang kanyang mukha ay kalmado rin na walang anumang palatandaan ng galit. Nang si Winford ay isinasagawa ni Alvin at nakita si Baltimore, agad siyang nagpadala ng True Energy Voice Transmission kay Baltimore upang iligtas siya. "Ama! Iligtas mo ako! Iligtas mo ako! Ayokong mamatay! Ayokong mamatay! Ama, ako lang ang iyong anak, kaya hindi mo ako kayang isuko." Gayunpaman, sa harap ng kanyang pag-iyak, pinandilatan lang siya ni Baltimore ng masama at hindi nag-abala tungkol sa kanya. Sa simula pa lang, ang atensyon ni Baltimore ay nakatuon kay Alvin dahil alam niyang si Alvin ang pangunahing tao sa bagay na ito. Hanggat nagawa niyang pakalmayan ang kanyang galit, maaaring may posibilidad na malutas ang bagay na ito. Sa puntong ito, naniniwala na siya na gustong patayin ng kanyang anak si Alvin. Siyempre, alam din niya na ginawa lang ito ng kanyang anak dahil wala siyang ideya tungkol sa pagkakakilanlan ni Alvin. Kung tutuusin, bago ito, ang alam lang nila ay may apelyidong Darfield, itong binata na naka-purple sa harapan. Wala silang ideya na siya ang Alvin na ang katanyagan ay kumalat sa distrito ng 9 sect alliances kamakailan. Naniniwala siya na kung sinabi ni Alvin sa kanila ang kanyang pangalan noong araw na iyon, hinding-hindi siya sasalungat ng kanyang anak. Sa sandaling ito, hindi niya maiwasang madama na ang kanyang puso ay puno ng hinanakit laban kay Alvin. Hindi ba ito tulad ng pagbibihis ng baboy para manghuli ng tigre? Siyempre, bagamat may hinanakit siya sa kanyang puso, hindi siya naglakas loob na sabihin iyon ng malakas. Nang marinig ni Baltimore kung paano sinabi ni Alvin na nakatulog siya ng maayos kagabi, hindi niya sinagot ang hindi niya malay, "Hindi masama. Clan Leader Orleans, ang sarap ng tulog mo, pero hindi ako makatulog sa buong gabi. Lahat ng ito ay salamat sa iyong dakilang young master at pangalawang elder ng Orleans clan," sabi ni Alvin, walang pakialam na nakatingin kay Baltimore. "Ikalawang elder." Nang marinig siya ni Baltimore, naging seryoso kaagad ang kanyang mukha bago siya agad na tinitigan ng masama si Winford. "Ikaw ang filial anak. Paano ka talaga maglakas loob na hilahin si second elder sa bagay na ito?" Sa ngayon, sa wakas ay napagtanto ni Baltimore na ang bagay na ito ay naging mas komplikado kaysa sa naisip niya. Kung ang kanyang anak lamang, hindi niya magagawang patayin si Alvin sa kanyang lakas, ngunit ngayong si Sean, ang pangalawang elder ng kanilang Orleans clan ay sangkot sa bagay na ito, sa wakas ay napagtanto niya kung gaano kaseryoso ang bagay na ito. "Pare, sinabi ko lang kay Sean ang tungkol kay Alvin. I mean, ang bagay ni Young Master Darfield. Sino ang nakakaalam na talagang magiging interesado siya sa Saint Weapon na may nakasulat na 3-star Saint inscription sa kamay ni Young Master Darfield at gustong patayin siya?" Sa ngayon, nang banggitin ni Winford si Alvin, matalino siya para baguhin ang kanyang titulo ng tirahan. Tungkol naman sa kanyang lolo Sean, sa halip ay tinawag na siya sa kanyang pangalan. Salamat na pinagpala ang lahat ng mabubuting lalaki dahil si Young Master Darfield ay may kasamang 3-star offensive na daw talisman. Kung hindi, siya ay namatay sa mga kamay ni Sean, sabi ni Winford kay Baltimore. Habang nagpapaliwanag siya, halata sa mukha niya ang galit, na para bang nag-aalala talaga siya kay Alvin.
Siyempre, kilalang kilala ni Baltimore ang kanyang sariling anak. Hindi siya maniniwala sa mga salita ni Winford dahil ang pangalawang elder ng kanilang Orleans clan ay isang taong hindi kailanman gagawa ng ganoong peligrosong bagay. Kahit na hindi pa sinabi ni Alvin sa kanila ang tungkol sa kanyang pagkakakilanlan bago ito, halos sigurado na sila na siya ay mula sa isang ikapitong puwersa. As it turned out, tama ang kanilang espekulasyon. Si Alvin ay talagang mula sa ikapitong puwersa. Hindi lang iyon kundi ang ikapitong rated na puwersa na kanyang kinalalagyan ay may hawak na hindi pangkaraniwang posisyon. Siyempre, sa ilalim ng ganoong mga pangyayari, hinding-hindi tatanggihan ni Baltimore ang mga salita ni Winford dahil anak pa rin niya si Winford kahit na ano paman. Gaano man kalupit ang kanyang anak, ayaw pa rin niyang panoorin itong mamatay. Nasaan ngayon ang pangalawang elder? Tinanong ni Baltimore si Winford gamit ang kanyang True Energy Voice Transmission. Sa kanyang opinyon, kahit naharapin niya ang puwersa ng 3-star offensive na daw talisman, si Shan, ang kanilang pangalawang elder ng Orleans clan, ay dapat pa ring makaligtas kahit na hindi niya ito kayang labanan. Pare, namatay na si Lolo Shan. Namatay siya sa ilalim ng 3-star offensive na daw talisman ni Alvin. Sa kritikal na sandali na iyon, mukhang hindi naisip ni Lolo Shan na ang daw talisman na itinapon ni Alvin ay magiging 3-star offensive na daw talisman, sagot ni Winford sa kanyang True Energy Voice Transmission. Sandali lang. Bakit magkakaroon ng 3-star offensive na daw talisman si Alvin? Kahit sa distrito ng 9 sect alliances, tanging ang Profound Talisman Sect at ang Mountain Shade Black Market ang may 3-star offensive na daw talisman. Higit pa rito, kadalasan ay hindi nila ibibigay ang kanilang 3-star offensive na daw talisman sa mga tagalabas. Sa sandaling ito, si Baltimore ay bumalik sa kanyang katinoan at nagsimulang mapagtanto ito. Hindi lang si Baltimore, maging si Dodong ay natigilan din. T3-star offensive na daw talisman. Ibigay kaya ito ni Senior Brother Arwin kay Junior Brother Darfield. 1502. Hindi masisisi ng isa si Dodong sa pag-iisip ng ganoon. Sa Moon Illumination Sect, kahit na ang kaunting powerhouse ng Saint Stage, kasama ang sect leader, ay maaaring hindi rin makalaban ng 3-star offensive na daw talisman. Gayunpaman, si Arwin na isang 3-star Saint Inscription Master ay maaaring may ilang paraan para makuha ang 3-star offensive na daw talisman. Young Master Darfield, ang Orleans clan talaga ang may kasalanan sa bagay na ito. Kahit ako bilang clan leader ay hinding-hindi aasahan na si Shan ay magiging ganito kawalang hiya at kalupit. Hindi ko akalain na siya ay magiging sapat na matapang na magkaroon ng mapag-imbot na pag-iisip tungkol sa iyo hanggang sa punto na talagang gagawa siya ng kamay sa pagpatay sa iyo. Sa pagtingin kay Alvin, sinabi sa kanya ni Baltimore na humihingi ng tawad at nang makarating siya sa dulo ng kanyang pangungusap, naglagay siya kaagad ng relief facade. Napakagandang bagay na palaging pinagpupala ang mabubuting tao. Matagumpay ding naisagawa si Shan at ito ay isang masayang pagtatapos sa lahat. Happy ending sa lahat. Malamig nang umisi si Alvin at tinitigan si Baltimore ng malalim na may interes, na naging dahilan upang makonsensya kaagad siya. Gayunpaman, anuman ang mangyari, si Shan pa rin ang aming pangalawang elder ng Orleans clan, kaya kahit na siya ay patay na, ang aming Orleans clan ay kailangan pa ring gampanan ang responsibilidad para sa bagay na ito. Kahit na ang aming clan ay hindi maaaring alisin ang anumang 3-star offensive na daw talisman, handa pa rin kaming mag-alok ng iba pang mga bagay bilang kabayaran. Bukod pa rito, higit pa rin kaming mag-alok ng pagkabigla sa iyo. Bilang kasalukuyang pinuno ng clan ng Orleans clan, walang duda na si Baltimore ay isa ring matalinong tao. Sa sandaling makita niya kung paano humihinga at buo pa rin ang kanyang anak, nahulaan na niya ng mahina ang mga intensyon nina Alvin at Dodong. Walang duda na gusto nilang samantalahin ang pagkakataong ito para mangikil ng pera mula sa kanilang Orleans clan para may kailangan silang isakripisyo. Kaya naman, bago pa maibuka ni Alvin ang kanyang bibig, nagkusa na siya na mag-alok ng opsyong ito ng matino. Tungkol naman sa usapin tungkol kay Winford, hindi na siya nagsalita pa dahil alam niyang hindi na kailangan. Talagang prangka na tao ang clan leader Orleans. Siyempre,
Dahil ganito kakatapat, hindi magiging maganda para sa akin na patuloy na manggulo sa bagay na ito. Maaari mo na lang ibalik si Winford kaagad. Gayunpaman, umaasa ako na mas ipakita mo ang iyong sinseridad sa ilang mga bagay. Kung hindi, maaaring hindi pa matapos ang bagay na ito. Kahit na si Alvin ay nabigla sa sensibilidad ni Baltimore, wala siyang intensyon na patuloy na manggulo sa bagay na ito dahil natupad na ang kanyang plano. Gayunpaman, nagplano pa rin siyang mangikil kay Baltimore ng kaunti pa. Mula sa kanyang mga salita, walang alinlangan na binabalaan niya siya na huwag kumuha ng ilang mga random na bagay para lamang maalis ito. Siyempre. Nang marinig ang mga salita ni Alvin, labis na natakot si Baltimore kaya bumuhos ang malamig na pawis sa buong katawan niya. Ngayon pa lang, talagang nagplano siyang mag-alok ng ilang random, murang mga bagay para paalisan ang lalaki. Gayunpaman, sa ngayon, tila hindi na iyon posible. Hindi niya kayang makipagsapalaran na masaktan si Alvin, at hindi rin ang buong Orleans clan sa likod niya. Sa loob ng 3 araw, bibisitahin kita sa iyong lugar kasama si Senior Brother Carter. Sa oras na iyon, umaasa ako na naihanda mo ng mabuti ang iyong sinseridad, Clan Leader Orleans. Personal akong interesado sa mga bagay na iyon na hindi pangkaraniwan na hindi lahat ay makikilala ang mga ito. Alvin ay tumingin ng matagal kay Baltimore at idinagdag. Ang kanyang huling pangungusap, sa kabilang banda, ay ipinahiwatig para sa kanyang 7 Treasures Exquisite Pagoda. Marahil, kabilang sa mga hindi matukoy na materyales na iyon sa mga koleksyon ng Orleans clan, maaaring mayroong ilang mga materyales na kailangan upang ayusin ang 7 Treasures Exquisite Pagoda. Sa ngayon, kahit na ang 7 Treasures Exquisite Pagoda ay naayos na hanggang sa 3 antas, hindi pa rin nasisiyahan si Alvin. Ang 7 Treasures Exquisite Pagoda ay may kabuuang 7 antas, kaya kahit na 3 antas ay naayos na, ito ay halos kalahati pa rin ng buong pagoda. Young Master Darfield, huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong masisiyahan ka. Kahit na dumudugo ang kanyang puso, pinilit pa rin ni Baltimore na ngumiti kay Alvin. Pagkatapos magpaalam kina Alvin at Dodong, dinala niya pabalik si Winford. Nang umalis sila, si Winford, na nakaligtas sa kalamidad na ito, ay nagkaroon ng kagalakan sa kanyang mga mata. Masunurin sa pagsunod sa likod ni Baltimore, hindi siya nang ahas na magbitaw ng kahit isang salita. Kahit anong mangyari, siya lang ang nagdulot ng kaguluhang ito, kaya nakonsensya siya ng husto. Matapos umalis sa punong tanggapan ng 9 sect alliances, nang makita kung paano hindi umimik si Baltimore, nakaramdam ng pagkabalisa si Winford. Pare, pag-alitan mo lang ako kung gusto mo. Gusto kong malaman ang totoo. Sa wakas ay ibinuka ni Baltimore ang kanyang bibig, ngunit wala siyang intensyon na pag-alitan si Winford. Nakakatakot na kalmado ang tono niya. Nang marinig ito, hindi na nang ahas si Winford na itago ang katotohanan. Sa pagsasalaysay ng detalyado, sinabi niya ang pasikot-sikot ng kwento. Nang banggitin niya ang bahagi kung saan pinatay si Shan, napansin niyang medyo nanginginig ang katawan ng kanyang ama, kaya mabilis niyang idinagdag, "Ako ang nagpapatay kay Lolo Shan. Kasalanan ko ang lahat. Kasalanan ko ang lahat." Ang katotohanan na alam mong kasalanan mo ang lahat ay nangangahulugan na hindi ka pa umabot sa walang pag-asa na yugto. Ngayong pinatay ang pangalawang elder dahil sa iyo, huwag mong pag-usapan ang tungkol sa iyong sarili. Kahit ako ay may kasalanan din sa kanya. Walang pakialam na sabi ni Baltimore. Oo, nagi-guilty ako kay Lolo Shan. Mabilis na tumango si Winford at hindi nang ahas na tumanggi. Sa pagkakataong ito, pagkatapos nating bumalik, plano kong ipadala ka sa Nether Ridge. Habang ang isang sulyap ng kinang ay sumilay sa mga mata ni Baltimore, ang maliit na onsa ng natitirang pagdududa sa kanyang mga mata ay nawala ng walang bakas dahil ito ay napalitan ng determinasyon. Ang Nether Ridge. Nang marinig ni Winford ang mga salita ni Baltimore, bigla siyang natakot. Halos mapaungol siya, sumigaw siya, "Hindi. Ama! Hindi ako pupunta sa Nether Ridge. Ama, hindi mo ito magagawa. Ako ang iyong nag-iisang anak." Nang marinig ni Baltimore ang kanyang pagsusumamo, nanlamig kaagad ang kanyang mukha.
kaysa isa niyang anak. Well, maaaring totoo pa rin ito sa huling pagkakataon, ngunit ilang buwan lamang ang nakalipas, ang babae na nasa labas niya ay nagsilang ng isang iligal na lalaki. Sa buong Orleans clan, siya lamang at ang kanyang mga pinagkakatiwalaang tagasunod ang nakakaalam nito. Ang dahilan kung bakit hindi niya ito ibinalita ay dahil nag-aalala siyang baka mapahamak ni Winfred ang isa pa niyang anak. Bukod sa, dahil sa pag-iral ni Winfred, ang buong Orleans clan ay magdidiskrima na rin sa kanyang anak sa labas. Matapos ipanganak ang kanyang iligal na anak na lalaki, wala siyang intensyon na dalhin siya sa Orleans clan bagamat tuwang-tuwa siya tungkol dito. Napagpasyahan niyang ipasa ang Orleans clan kay Winfred. Gayunpaman, talagang binaygo siya ni Winfred sa pagkakataong ito, na naging dahilan upang magpasya siyang ipadala siya sa Netherridge. Kung hindi na bumalik si Winfred pagkatapos niyang umalis, ito ay nangangahulugan lamang na siya ay nagkaroon ng malas na buhay. Sa oras na iyon, ibabalik niya ang kanyang anak sa labas sa Orleans clan at sasanayin siya bilang kanyang susunod na kahalili. Ama, mamamatay ako. Mula noong sinaunang panahon, wala ni isa sa ating mga Orleans clan na pumasok sa Netherridge ang nakalabas ng buhay. Patuloy na umungal si Winfred na tila ayaw niyang pumunta sa Netherridge kahit na ano paman. Nagkakamali ka. May isang taong lumabas mula sa Netherridge na iyon ng buhay mula sa aming Orleans clan, walang pakialam na sagot ni Baltimore. Ngunit iyon ay 10,000 taon na ang nakalilipas. Bukod dito, siya lang ang tanging espesyal na kaso sa aming Orleans clan. Sa nakalipas na 10,000 taon o higit pa, mayroong 10,000 katao, kung hindi man 8,000, mula sa aming Orleans clan na nagpunta sa Netherridge ngunit wala ni isa sa kanila ang lumitaw ng buhay noon. Takot na takot ang mukha ni Winfred. Sa sandaling lumabas ang kanyang mga salita sa kanyang bibig, sinulyapan niya na mapagbantay si Baltimore at sa isang iglap, sinubukan niyang tumakas. Gayunpaman, paano siya makakatakas sa ilalim ng ilong ni Baltimore? Napakadali, hinarang ni Baltimore si Winfred. Napagpasyahan ko na ang tungkol dito. Hindi mo naman kailangang maging masyadong pessimistic tungkol dito. Ang nakatatanda ng ating Orleans clan na lumabas sa Netherridge ilang 10,000 taon na ang nakalilipas ay isang lineal na disipulo mula sa ating yang clan na katulad mo rin. Kaya naman, malaki pa rin ang posibilidad mo. Kung tutuusin, ang Netherridge ay sinasabing malapit na may kaugnayan sa ating unang linya ng Clan A, marahil ay may malapit na kaugnayan sa ating leader ng clan. Alagad na katulad mo, dagdag ni Baltimore. Bukod dito, kung makakalabas kang buhay sa loob ng isang takdang panahon, malalampasan mo ang Moon Illumination Sect at maging ang 9 Sect Alliances, lalo na si Alvin. Noong ang senior na iyon ng Orleans clan noong panahong iyon ay nasa kanyang prime stage, kahit na ang Saint Stage powerhouse ng isang 6-rated force ay hindi makakapantay sa kanya. Hindi sana namatay ng ganoon lang, ang aming Orleans clan ay hindi sana umabot sa ganoong yugto ng pagiging tapos ng tuluyan. Si Baltimore ay napuno ng pananabik at emosyon noong una, ngunit nang maabot niya ang dulo ng kanyang pangungusap, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga ng malakas. Winfred, sa tingin ko ay malaki ang pagkakataon mong maging pangalawang lineal na disipulo ng Orleans clan na makakalabas sa Netherridge, sabi ni Baltimore kay Winfred. Pare, huwag mong isipin na hindi ko alam na karamihan sa mga disipulo ng Orleans clan na nakapasok sa Netherridge ay pawang mga lineal na disciples. Ngunit tingnan mo kung ano ang nangyari sa kanila. Wala pang 3 buwan pagkatapos nilang makapasok, ang kanilang soul pearls ay ganap na nabasag, tugon ni Winfred na may matinding tingin. Ang kanyang katawan ay patuloy na nagpupumiglas, sinusubukang kumawala sa mga pagpigil ni Baltimore. Sa huli, nataman lang siya ni Baltimore para siya ay mahimatay. Huwag mo akong sisihin, pakiusap, Winfred. Ang lahat ng ito ay dahil ang gulo na idinulot mo sa pagkakataong ito ay napakalaki. Hindi lang ako maniniwala sa mga salita na sinabi mo sa punong tanggapan ng 9 Sect Alliances, ngunit maging ang mga elder mula sa angkan na iyon ay hindi maniniwala sa lahat. Kailangan kong bigyan sila ng ilang paliwanag tungkol dito. Nang umungol si Baltimore hanggang sa huli, siya ay nananjes.
Kahit na palayain na lang niya si Winford, wala siyang pag-aalinlangan na sa sandaling umalis siya, tiyak na magsasama-sama ang mga clan elders at aalisin siya sa kanyang posisyon. Mayroong tuntunin sa Orleans clan na nagsasaad na kung ang leader ng clan ay nakagawa ng matinding pagkakamali, ang kanyang kadugo ay aagawin ng mga espesyal na pribilehiyo ng pagkakaroon ng prioridad na maging kahalili niya. Maraming makapangyarihang elder na mga lineal disciples din tulad niya sa Orleans clan na hindi mula sa parehong bloodline at naghihintay na magkamali siya. Sa ganoong paraan, magagawa nilang tanggalin siya sa kanyang posisyon at hayaan ang sarili nilang mga bloodline na magkaroon ng prioridad na magtagumpay sa posisyon ng clan leader. Upang maprotektahan ang mga espesyal na pribilehiyong ito ng kanyang bloodline, kinailangan ni Baltimore na patigasin ang kanyang puso at gumawa ng ganoong desisyon. Ang gayong desisyon ay magpapatigil sa mga matatandang iyon at magbibigay ng pag-asa sa kanyang anak na si Winford. Bagamat napakaliit ng pag-asa, hanggang sa puntong naramdaman din niya na malamang na hindi na makakaligtas si Winford, ito ay mas mabuti kaysa mamatay kaagad sa punong tanggapan ng 9 sect alliances. The Nether Ridge. Sa sandaling maalala ni Baltimore ang mapanganib na lupain na iniwan ng kanilang Orleans clan mula pa noong una, hindi napigilan ang kanyang puso na manginig sandali. Nabalitaan na ang Nether Ridge ay nauugnay sa mga ninuno ng kanilang Orleans clan. Sa lahat ng panahon, mayroong isang alamat na ipinasa sa Orleans clan na nagsasaad na sinumang alagad ng Orleans clan na makakalabas sa Nether Ridge ay tiyak na magiging isang top-rated powerhouse. Noong una, dahil sa kadahilan ng walang alagad ng Orleans clan ang nakalabas ng buhay mula sa lugar na iyon, hindi na naniniwala ang mga tao sa alamat na iyon. Hanggang 10,000 taon na ang nakalilipas nang ang isang Orleans clan lineal na disipulo ay umalis sa lugar na iyon at naghatid ng pambihirang malakas na lakas na nagawa niyang patunayan na ang alamat ay hindi lamang isang walang batayan na tsismis. 1503. Dalawa lang ang intensyon ni Alvin na nasa Han River City. Una, gusto niyang bumili ng panulat ng inskripsyon. Pangalawa, para mahanap ang mga materyales na kailangan niya para maayos ang 7 Treasures Exquisite Pagoda. Nakabili na siya ng inscription pen, kaya ang kailangan lang niyang gawin ngayon ay maghanap ng mga materyales na kailangan para maayos ang 7 Treasures Exquisite Pagoda. Pagdating niya lang sa Han River City, nag-iisa na lang siya, ngunit ngayong nakarating na siya sa headquarters ng 9 sect alliances at mas partikular, sa operation point ng Moon Illumination sect, nakatanggap siya ng tulong mula kay Dodong. Sa tulong ni Dodong, nakuha niya ang kanyang mga kamay sa maraming materyales na kailangan para ayusin ang 7 Treasures Exquisite Pagoda. Siyempre, walang maraming mataas na kalidad na materyales sa kanila. Ang Orleans clan, sa kabilang banda, ay nagdala sa kanya ng hindi inaasahang sorpresa. Sa paalala ni Elder Hal, ang mga materyales sa pag-aayos ng 7 Treasures Exquisite Pagoda na nakuha niya mula sa Orleans clan ay mas mahusay kaysa sa nakuha niya mula sa Han River City. Salamat, Clan Leader Orleans. Bago umalis si Alvin sa Orleans clan, ngumiti siya at nagpasalamat kay Baltimore. Bagamat dumudugo ang puso ni Baltimore at lubusan niyang kinasusuklaman si Alvin, hindi niya ito ibinunyag. Hindi rin siya naglakas loob na ipakita ito. Ang tanging nagawa niya ay sumagot ng, basta hindi mo sila naaayawan. Hindi ko sila inaayawan. Siyempre, hindi ko sila aayawan. Umiling si Alvin. Kung may isa pa akong pagkakataon sa susunod, pupunta ako sa Orleans clan para bisitahin ka muli, Clan Leader Orleans. Ang mga salita ni Alvin ay nagbigay kay Orleans ng takot sa kanyang buhay. Muli. Sa isang pagkakataon lamang na ito, ang grupo ng mga elder ng Orleans clan ay nakabuo na ng isang impressionable na opinyon sa kanya. Kung babalik pa siya, malamang na pop unit agad ng mga matandang iyon ang kanyang balat sa kanyang mga buto. Gayunpaman, sa sandaling maalala niya kung paano niya pinaalis ang kanyang anak na gumagawa ng gulo, nakahinga muli ng maluwag si Baltimore. Clan Leader Orleans, alis muna ako. Nang makita ni Alvin ang pilit ng ngiti ni Orleans sa kanyang mukha, agad siyang tinangay ng alon ng kagalakan. Matapos magpaalam ng walang pakialam, umalis siya sa Orleans clan kasama si Dodong. Si Baltimore, ang Orleans clan leader, ay pinalis din silang dalawa ng personal sa dakilang pasukan.
Sina John, ang kaytiwala ng Orleans clan, at Rovilin, ang second young miss ng Orleans clan, ay sinamahan din siya upang paalisin sina Alvin at Dodong. Siya talaga si Alvin. Paano siya si Alvin? Kahit lumipas na ang ilang araw, hindi pa rin naniniwala si Rovilin na ang taong nagligtas sa kanya sa Jubilee Mountain Range sa oras na iyon ay si Alvin, ang alagad ng Moon Illumination Sect na ang pangalan ay kumalat sa buong distrito ng 9 sect alliances nitong ilang buwan. Gayunpaman, sa sandaling maalala niya kung paano ipinadala ang kanyang kapatid sa Nether Ridge dahil sa kapakanan ni Alvin, ang mukha ni Rovilin ay naging malamig kaagad. Ang kanyang mga mata ay puno ng nagyayelong puot. Alvin. Lahat ng ito ay dahil sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo, hindi na sana naipadala ang kapatid ko sa Nether Ridge. Ang lahat ng mga taong pumasok sa Nether Ridge ay nagkaroon lamang ng isang makitid na pagkakataon na takasan ito. Naramdaman din ni Rovilin na hindi makakalabas ng buhay si Winfred sa lugar na iyon. Talagang nangangati siyang maghiganti para sa kanyang kapatid, ngunit sa sandaling maalala niya ang likas na talento, lakas, at background ni Alvin, isang alon ng kawalan ng kakayahan ang bumalot sa kanyang puso. Hindi niya maisip na maghiganti at may baon na lamang niya ang puot sa kanyang puso. Matapos umalis sa Orleans clan sa pag-uwi, narinig ni Dodong na binanggit ni Alvin na babalik siya sa Moon Illumination Sect sa loob ng ilang araw at kaagad, hinikayat niya itong manatili. Junior Brother Darfield, dahil hindi ka madalas pumupunta sa Han River City, bakit hindi ka magtagal dito? Ilang araw lang ito. Hindi pa ako nagkakaroon ng pagkakataon na gampanan ang tungkulin ng pag-host bilang senior brother. Kapag nalaman ni senior brother Arwin na hindi kita tinatrato ng maayos, tiyak na hindi siya masaya, sabi ni Dodong kay Alvin. Senior Kuya Darfield, hindi naman ako aalis kaagad. Tsaka may mga bagay pa akong kailangan talagang gawin pagkabalik sa sekta nitong mga ilang araw. Hindi talaga ako makakatagal dito sa Han River City. Ngumiti si Alvin. Kapag tapos na ang iyong shift at sa wakas ay bumalik ka na sa sekta, magsaya tayo. Dahil masyado kang persegido tungkol dito, hindi nakita ko kumbinsihin kung gayon, junior brother. Gayunpaman, kailangan mong hayaan akong asikasuhin ang iyong schedule para sa mga susunod na araw. Hayaan mong gampanan ko ang aking tungkulin bilang iyong host sa mga ilang araw na ito, sagot ni Dodong. Oo naman. Sasama na lang ako sa iyo, Senior Brother Carter, sumang-ayon kaagad si Alvin dito. Nagpasalamat din siya kay Dodong nitong mga ilang araw. Kung hindi, hindi siya makakakuha ng napakaraming materyales. Nang bumalik sila sa operation point ng Moon Illumination Sect sa headquarters ng 9 sect alliances, narinig na ni Alvin na tinawag siya ni Dodong bago pa man siya makapagpahinga. Senior Brother Carter, ano ang nangyari sa paghahanap sa akin ng sabik na sabik? Nakipaghiwalay lang siya kay Dodong, ngunit hindi sumagi sa isip niya na hahanapin siya ni Dodong ng ganito kabila sa sandaling maghiwalay sila. Junior Brother Darfield, orihinal na hindi ko dapat istorbohin ang iyong pahinga, ngunit ayon sa batas ng Earth Rankings ng 9 Sect Alliances, wala akong ibang pagpipilian. Ngumiti ng pilit si Dodong. Earth Rankings. May pumunta kaya dito para hamanin ako? Nagtaas ng kilay si Alvin at nagtanong. Wala siyang ibang maisip na ibang dahilan maliban dito. Tama iyan, pagkumpirma ni Dodong. Nabalitaan ko rin na nandito ang lalaking ito simula pa ng madaling araw, pero nagkataon na ngayon lang kami lumabas sa Orleans clan. Ngayong nabalitaan ng lalaki na nakabalik ka na, naghihintay na siya sa labas ng operation point ng Moon Illumination Sect natin. Sa ngayon, maraming tao mula sa 8 dakilang sekta ang naghihintay na tanggapin mo rin ang mga hamon nila. I think they have a more or less, the talented. Kilalang kilala ang binata sa distrito ng 9 sect alliances, dagdag ni Dodong. Dahil nandito na siya, pupuntahan ko siya pagkatapos. Pumayag si Alvin bago umalis sa operation point ng Moon Illumination Sect kasama si Dodong at lumabas. Nang makarating sila sa labas ng operation point ng Moon Illumination Sect, nagulat si Alvin nang makita nila ang mga pulutong ng madilim na masa sa paligid.
Sa labas ng operation point ng Moon Illumination Sect, ang mga pulutong ng madilim na masa ay gumawa ng hugis ng buwan habang napapalibutan nila ang isang bakanteng espasyo. Sa walang laman na espasyong ito ay nakatayo ang isang ordinaryong nasa katanghaliang gulang na lalaki na ang mukha ay natatakpan ng mga pinaggapasan, mukhang sobrang gasgasan. Gayunpaman, ang kanyang mga mata ay puno ng nagniningning na sigla na naglalabas ng isang hindi magagapi na espiritu. Napakalinaw ni Alvin na ang taong ito ang gustong hamanin siya. Gayunpaman, hindi niya isinasapuso ang taong ito. Kahit na hindi pa siya nakakagawa ng tagumpay, hindi siya matatakot sa anumang hamon mula sa alinmang mortal shedding stage martial o Dao cultivator, lalo na't nakagawa na siya ng tagumpay sa intermediate Saint Rudiment stage ngayon. Si Elder Carter mula sa Moon Illumination Sect. Nang magkasamang lumabas sina Alvin at Dodong, nakilala kaagad ng maraming tao si Dodong. Ang lalabas kasama si Dodong ay si Alvin, hindi ba? Tama. Siya iyon. Noong naka-duty ako ilang araw na ang nakalipas, personal kong nasaksihan siyang pumunta sa punong tanggapan ng ating 9 sect alliances. Akala ko ay sadyang iiwasan niya ang hamon mula sa Earth Rankings powerhouse na ito, ngunit hindi sumagi sa isip ko na tatanggapin niya ito kaagad. Mukhang may tiwala siya sa sarili niyang lakas. Nang ibaon ng iba pang 8 dakilang sekta ang kanilang mga ulo sa mga talakayan, nalipat ang kanilang atensyon kay Alvin. Ang lahat ng mga taong ito ay mga disipulo sa loob ng korte mula sa bawat dakilang sekta. Lahat sila ay nasa stage ng Saint Rudiment. Kung ito ay isang ordinaryong tao lamang na nakakakita ng napakaraming powerhouse sa stage ng Saint Rudiment at sa itaas na nag-aaral sa kanya ngayon, siya ay magiging mas mababalisa. Gayunpaman, sa kabila ng pagharap sa atensyon ng mga taong ito, nanatiling kalmado ang mukha ni Alvin at sa simula pa lang, tila hindi siya nababagabag dito. Siya ay kalmado at walang makamundong pagnanasa tulad ng isang monghe. Nang marinig ni Norman ang iba pang 8 dakilang sekta, malamig siyang bumaantong hininga at mapang-asar na sinabi, Isa lang siyang tao na nasa ika-71 na ranggo sa Earth Rankings. Matatalo pa nga ng ating junior brother na si Darfield ang isang tao na nasa ika-66 sa Earth Rankings, kaya paano siya matatakot sa isang taong mas mababa ang ranggo? Tama. Napatunayan na ang lakas ng ating junior brother Darfield at tiyak na hindi ito walang basang chismis. Maraming mga alagad sa loob ng korte ng Moon Illumination Sect ang nagkasundo. Sast! Nang marinig ng marami sa iba pang 8 dakilang miyembro ng sekta ang grupo ng mga disipulo sa loob ng korte mula sa Moon Illumination Sect, hindi nila napigil ang humagalpak ng tawa. Ang problema, ang taong natalo niya ay si Henderson na nasa ika-66 na ranggo sa Earth Rankings na siya ring disipulo ng Moon Illumination Sect. Tama. Sino ang nakakaalam kung si Zing ay pinilit ng mataas na opisyal ng iyong Moon Illumination Sect at walang pagpipilian kundi ang matalo kay Alvin ng sadya? Kahit na hindi itinuro ng iba pang 8 dakilang sekta kung sino ang eksaktong tao, alam ng grupo ng mga disipulo sa loob ng korte mula sa Moon Illumination Sect na ang mataas na opisyal na kanilang pinag-uusapan ay walang iba kundi si Elder Arwin na kinuha si Alvin bilang junior brother. Lahat kayo ay nagbubuga ng basura. Saway ni Norman na may pulang-pula na mukha. Marami sa mga disipulo sa loob ng korte mula sa Moon Illumination Sect ay nagsimula ring magmura. Gayunpaman, mayroon ding grupo ng Moon Illumination Sect na mga disipulo sa loob ng korte na nagsimulang magkaroon ng pagdududa sa kanilang mga mata matapos marinig ang sinabi ng 8 dakilang disipulo ng sekta habang nakatitig sila kay Alvin na dahan-daang naglalakad palabas sa operation point ng Moon Illumination Sect. Ito ay maliwanag na ang pagdududa ay nagsimulang pumukaw sa kanilang mga puso. Siyempre, hindi pinalampas ni Alvin ang mga talakayan at ang mga kaina-hinalang tingin na nagmumula sa kanyang paligid. Napansin na niya ang mga ito. Gayunpaman, hindi siya naabala ng mga ito dahil alam niyang malapit na niyang patahimikin ang 8 dakilang alagad ng sekta. Saglit na lang, mabubury na niya ang mga pagdududa sa kanilang mga mata.
Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, na ang mukha ay natatakpan ng mga pinaggapasan at mukhang gaskosan, ay tumitig kay Alvin at nagtanong sa halos nagtatanong na tono, "Ikaw ba ang Alvin na tumalo kay Henderson at pumalit sa kanya bilang ika-66 sa Earth Rankings?" Gayunpaman, si Alvin ay tumingin lamang sa kanya ng walang malasakit. "So paano kung ako nga? Kung oo, matatalo at papalitan kita ngayon." Isang maliwanag na kinang ang sumilay sa mga mata ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Mayabang na sabi niya, buong kumpiyansa, "Tandaan mo na ang pangalan ng taong tumalo sa iyo ay idiot." Alvin ay dumura, pinutol ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Hindi niya gusto ang lalaking ito na nakipag-usap sa kanya. "Bilasan mo lang kung gusto mo akong hamanin. Bakit kailangan mong magsalita ng marami? Ha 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 ha." Nang putulin ni Alvin ang mga salita ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, agad na nagtawanan ang mga taong nakarinig nito. Ito ay dahil ang salitang inilabas ni Alvin ay nagkataon na naiugnay ang hindi natapos na pangungusap na binigkas ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Si Alvin ay talagang kasing proud ni Lucifer. Sa isang salita lang, nagalit agad siya sa kabilang partido. Maraming mga disipulo mula sa 8 dakilang sekta ang umiling, iniisip na si Alvin ay masyadong padalos-dalos. Nanguna na siya ngayon salamat sa kanyang matalas na dila, ngunit tiyak na magdurusa siya mamaya. Nagtawanan sila at nasiyahan sa kanyang kasawian. Nang mapansin ang galit na nasa katanghaliang gulang na lalaki na bumuka ang kanyang bibig upang subukang magsabi ng isang bagay, pinalo siya ni Alvin at walang pakialam na nag-alok, "Kung gusto mo pa ring magpakilala, maaari mo nang laktawan ang bahaging iyon. Wala akong interes na malaman ang pangalan ng isang talunan." 1504. Wala akong interes na malaman ang pangalan ng isang talunan. Ang pangungusap na binigkas ni Alvin habang pinaghahampas niya ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nag-init sa mukha ng nasa katanghaliang gulang na lalaki sa galit habang siya ay lubos na nagalit. Pati ang mga taong nanunood sa gilid ay naghiyawan din. Nakakabaliw. Baliw siya. Ito ang unang ideya na lumitaw sa isipan ng karamihan, kasama na rin ang maraming mga alagad ng Moon Illumination sect sa loob ng court. Nadama nilang lahat na masyadong walang katotohanan ang sinabi ni Alvin. Kung tutuusin, hindi pa napagdesisyonan ang mananalo at ang matatalo. Good. Very good. Excellent. Huminga ng malalim, pansamantalang pinigilan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang kanyang apoy ng galit na nagbabantang sumabog. Nakatitig kay Alvin, sumimangot siya, "Hayaan kong makita ng lahat na naruroon kung paano mo sasampalin ang sarili mong bibig gamit ang sarili mong mga salita. Well, tinatanggap kita na bigyan mo ako ng isang sampal kung mayroon kang kakayahan na gawin iyon." Walang pakialam na ngumiti si Alvin, mukhang casual at eleganteng. Naging sanhi din ng eksenang ito ang mga taong nakatingin sa isa't isa. May kumpiyansa kaya si Alvin na manalo laban sa nasa katanghaliang gulang na lalaking ito. Naghahanap ka ng kamatayan. Walang pag-aalinlangan, ang pahayag na ito na ginawa ni Alvin ay ang pinakahuling sumasabog na fuse, na ganap na nag-aapoy sa apoy ng galit ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Kaagad, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay umungal ng galit at sumugod kay Alvin na parang baliw. Napakabilis ng kanyang bilis na tila nag-transform sa isang bagzo ng hangin. Tulad ng inaasahan mula sa isang kilalang powerhouse mula sa Earth Rankings. Ang bilis na ito ay higit pa sa karamihan ng early Saint Rudiment stage martial at Dao cultivators. Karamihan sa mga taong nakatingin sa gilid ay ang mga disipulo sa loob ng court mula sa 9 na dakilang sekta, kaya lahat sila ay masasabi na ang bilis na ipinakita ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ay wala sa mundong ito. Sabay-sabay silang tumingin kay Alvin. Ang sumunod na eksena ay nagdulot sa kanila ng matinding pagkalito. Umalangaw-ngaw sa hangin ang boses ni Alvin. Kasabay nito, ilang beses niyang naiwasan ang medyo may edad na lalaki. Bukod pa riyan, agad siyang tumabi sa kanya at sinabing, "Ito na ba ang pinakamabilis na maaari mong puntahan?" Sa tono niya, halata na ang bilis niyang pinapakita ay hindi niya buong potensyal. Kung tutuusin, kung naibigay na niya ang kanyang buong lakas, hindi siya makakapagsalita ng napakalamig na parabang nakikipag-chat siya kahit na nakakausap pa niya.
Sa kabilang banda, si Dodong, na sumama kay Alvin at ngayon ay nakatayo sa gilid na nanunood ng labanan, ay natigilan din sa bilis na ipinakita niya. Ang bilis nito. Natatakot akong kapantay na ito ng isang intermediate Saint Rudiment Stage Martial Cultivator, di ba? Lihim na napabuntong hininga si Dodong at bumulong sa sarili, sa bilis na ipinapakita ngayon ni Junior Brother Darfield, hindi na siya basta isa lamang Mortal Shedding Stage Martial Cultivator. Sa nakikita ko, nakagawa na siya ng breakthrough sa Saint Rudiment Stage. Nakakapangilabot na acceleration. Hindi nakakagulat na kinuha siya ni Senior Brother Arwin. Sa ngayon, naisip ni Dodong na ang dahilan kung bakit kinuha ni Arwin si Alvin bilang kanyang junior brother ay dahil lamang sa paghanga niya sa likas na kakayahan ni Alvin sa martial daw. Hindi sumagi sa isip niya na hindi dahil sa likas niyang talento sa martial daw, kundi dahil nakuha niya ang strange inscription art na naiwan ng guro na hindi pa niya nakikilala. Karamihan sa mga taong nakatingin ay may kaparehong kaisipan gaya ni Dodong. Ang bilis na ipinapakita ni Alvin ay lubos na nalampasan ang kanyang. Huwag mong sabihin sa akin na si Alvin ay nakagawa na ng isang pambihirang tagumpay sa stage ng Saint Rudiment. Posible. Kung ganoon, peke rin ba ang chismis na nagsasabing nakapasok si Alvin sa Earth Rankings na may cultivation base lang ng Perfection Mortal Shedding Stage? Dapat peke iyon. Nang ang mga disipulo mula sa 8 dakilang sekta ay ibinaon ang kanilang mga ulo sa talakayan, marami sa kanila ang labis na naglabas ng kanilang espiritual na lihim na taktika upang siyasatin ang cultivation base ni Alvin. Gayunpaman, ang lahat ng kanilang mga aksyon ay naging walang kabuluhan. Kaya naman, isang bagay ang natiyak nila, na si Alvin ay talagang isang Saint Rudiment Stage Martial Cultivator. Sa kanilang lakas, ang spiritual secret tactic na kanilang ginawa ay maaaring suriin ang sinumang martial o daw cultivator na ang cultivation base ay nasa ibaba ng Saint Rudiment Stage. Gayunpaman, ang kanilang spiritual secret tactic ay hindi nagawang suriin ang anumang mga powerhouse na nasa Saint Rudiment Stage, kapareho ng level nila, o ang Saint Stage at mas mataas. Saint Rudiment Stage Martial Cultivator. Si Alvin ba ay Saint Rudiment Stage Martial Cultivator? Nang marinig ni Ramon at Norman na si Alvin ay talagang isang Saint Rudiment Stage Martial Cultivator, natulala sila kaagad. Nakatayo doon at nakatingin sa isa't isa, na puno ng kawalang paniwala ang kanilang mga mukha ng sabay-sabay. Ang iba pang mga alagad sa loob ng korte mula sa Moon Illumination Sect ay natulala din. Para sa mga disipulo ng Moon Illumination Sect, natural na pamilyar sa kanila si Alvin. Hindi lang iyon, ngunit sigurado rin sila na isa lang talaga siyang Perfection Mortal Shedding Stage Martial Cultivator noong nagsimula pa lang kumalat ang pangalan niya. Ito ay dahil ang cultivation base ni Alvin ay sinisiyasat na noon ng grupo ng mga alagad ng Moon Illumination Sect sa loob ng korte gamit ang kanilang spiritual secret na taktika. Natitiyak nila na si Alvin ay talagang isang Perfection Mortal Shedding Stage Martial Cultivator. Posible pa rin kung ang isa o dalawa sa kanila ay nagkamali sa panahon ng pagsisiyasat, ngunit imposible para sa napakaraming tao na nagkamali. Ito ay tiyak na dahil dito na ang kanilang mga puso ay napuno ng pagkamangha at hindi paniniwala. Nakagawa ba si Alvin ng tagumpay sa Street Rudiment Stage mula sa Perfection Mortal Shedding Stage sa loob lamang ng ilang buwan? Tulad ng pagtataka ng mga nanunood tungkol dito, si Alvin ay nawalan na ng interes na paglaruan ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito. Sa pagtaas ng kanyang kamay, nagpakawala siya ng isang sampal at nagpaputok ng malawak na true energy bago diniin ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at pinalipad ito ng may isang putok. Ang lalaki ay bumagsak sa lupa na may matinding pinsala, ngunit nanatili pa rin itong malay. Hindi na niya tiningnan si Alvin ng may matayog at mayabang na tingin. Sa halip, takot lang ang makikita sa mukha niya. Nakagawa ka na ba ng tagumpay sa stage ng Saint Rudiment? Sa kanyang opinyon, kahit na ang pinakamalakas na tao sa Earth Rankings ay hindi niya kayang talunin ng lubusan sa ganitong paraan. Isa lang ang posibilidad na matalo siya ng lalaking ito sa harap sa ganoong paraan, ibig sabihin, nakagawa na siya ng breakthrough sa Saint Rudiment Stage.
Ang taong nailista sa Earth ranking sa Mortal Shedding Stage ay magkakaroon ng lakas na kapantay ng kahit isang Intermediate Saint Rudiment Stage Martial o Dao Cultivator kapag gumawa siya ng breakthrough sa Early Saint Rudiment Stage. Pagkatapos makakuha ng pwesto sa Earth rankings ang isa sa Earth Saint Rudiment Stage, magagawa pa niyang talunin ang isang ordinaryong Intermediate Saint Rudiment Stage Cultivator. Masyado kang matalino. Pagkatapos ng walang pakialam na sulyap sa nasa katanghaliang gulang na lalaki, tumalikod si Alvin at umalis ng hindi lumilingon, nag-iwan ng matikas at walang pigil na silhouette sa nasa katanghaliang gulang na lalaki at sa karamihan. Stage ng Saint Rudiment. Si Alvin mula sa Moon Illumination Sect ay talagang isang Saint Rudiment Stage Martial Cultivator. Sabay-sabay, marami sa kanila sa eksena ang nagsimulang bumalik sa kanilang katinoan na may gulat na nakasulat sa kanilang mga mukha. Kasabay nito, kumalat din ang balitang ito na parang bagyo. Sa loob lamang ng isang gabi, kumalat na ito sa bawat sulok ng Han River City. Alam ng sino mang wala sa closed-door cultivation sa Han River City ang tungkol sa balitang ito. Ang Orleans clan ay hindi rin exception. Nakagawa na ba siya ng tagumpay sa stage ng Saint Rudiment? Si Rovilin ay namangha. Naalala pa niya na ang true energy na ipinakita ni Alvin noong iligtas siya ng mga oras na iyon ay wala pa sa Saint Rudiment stage level. Dahil dito natitiyak niya na si Alvin ay hindi pa rin isang Saint Rudiment stage martial cultivator bago ito. Gayunpaman, sa ngayon, si Rovilin, na orihinal na walang intensyon na maghiganti laban kay Alvin, ay nakakaramdam lamang ng mas higit na pakiramdam ng kawalan ng kakayahan ngayon. Halimaw. Napakaraming halimaw. Ang Orleans clan natin ay hinding-hindi dapat lumaban sa kanya. Matapos malaman na si Alvin ay nakagawa na ng pambihirang tagumpay sa Street Rudiment Stage, namutla rin si Baltimore dahil sa takot. Kasabay nito, lihim siyang nagdesisyon na huwag na lang laban kay Alvin. Gaano man ito kabaliwan sa labas ng balitang siya ay papasok sa stage ng Saint Rudiment, si Alvin ay hindi naabala nito. Sa halip na natili siyang casual sa operation point ng Moon Illumination Sect sa headquarters ng 9 Sect Alliances at kapag malaya na siya, makikipag-chat siya kay Dodong at tatalakayin ang Martial Dao at Saint Inscription Dao. Si Dodong, na orihinal na handang dalhin si Alvin para mamasyal nitong mga ilang araw, ay agad na itinanggi ang ideyang ito nang mapagtanto niya ang kanyang natamo sa Saint Inscription Dao. Napagtanto niya na kapag tinatalakay ni Alvin ang Saint Inscription Dao kasama niya, bawat pangungusap na lalabas sa kanyang bibig ay magiging makabuluhan at magbibigay sa kanya ng malaking inspirasyon. Sa huli, napagtanto din niya na ang dahilan kung bakit kinuha ni Arwin si Alvin bilang kanyang junior brother ay hindi dahil sa kanyang likas na talento sa Martial Dao, ngunit dahil sa kanyang likas na talento sa Saint Inscription Dao. Noong nag-uusap sila ng problema, nakasimangot si Dodong at nagtanong nang marinig niya ang sagot ni Alvin para lutisin ito, Junior Brother Darfield, mukhang hindi ito isang orthodox Saint Inscription art, hindi ba? Senior Brother Carter, narinig ko kay Senior Brother Arwin na nakipag-ugnayan ka rin sa Strange Inscription Art dati, hindi ba? Ano? Hindi mo ba napagtanto na ang mga bagay na sinabi ko kanina ay may anino ng Strange Inscription Art? Ngumisi si Alvin. Kakaibang inscription art. Gayunpaman, nang marinig ni Dodong si Alvin, siya ay ganap na natulala. Tinitigan niya si Alvin na para bang nakatingin siya sa isang multo. Junior Kuya Darfield. Di huwag mong sabihin na na-master mo na ang Strange Inscription Art. Bueno, hindi pa ako nakakarating sa yugto ng pagkabisado nito. Nasa fundamental awareness stage pa lang ito, mapagpakumbabang sagot ni Alvin. Gayunpaman, ang kanyang mapagpakumbabang mga salita ay sapat na upang maging sanhi ng labis na pagkabigla si Dodong kaya't siya ay natahimik sa mahabang panahon. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay napabuntong hininga siya ng emosyonal, mukhang nakatagpo na sa wakas si Senior Brother Arwin ang taong lagi niyang hinihintay. At isipin na iniisip ko noon na ang dahilan kung bakit kinuha ka ni Senior Brother Arwin bilang Junior Brother ay dahil sa iyong likas na talento sa Martial Dao. Mukhang nagkamali ako ng husto sa simula pa lang.
Sa ngayon, sigurado si Dodong ngayon na kinuha ni Arwin si Alvin bilang kanyang junior brother hindi dahil sa kanyang likas na talento sa martial daw, ngunit dahil kaya niyang master ang strange inscription art. Ibinahagi ni Arwin sa kanya ang strange inscription art noon, ngunit tulad ni Arwin, hindi niya ito nagawang linangin dahil sa kanyang espiritual na enerhiya. Si Alvin ay ngumiti lamang ng walang pakialam at hindi na nagsalita pa. Senior Brother Carter, lahat ng materyales na gusto ko ay darating sa loob ng 2 araw, hindi ba? Tumingin si Alvin kay Dodong at iniba ang paksa. Ang dahilan ng pagpapalawig ng kanyang pamamalagi sa Han River City ng ilang araw ay dahil sa isang malaking tambak ng mga materyales na gusto niya ay papunta na ngayon sa Han River City. Iyon ang mga materyales na hiniling ni Arwin sa kanyang mga tauhan na tipunin. Nais din ni Alvin ang mga ito ng Mad Alien dahil maaari silang magamit upang ayusin ang 7 Treasures Exquisite Pagoda. Oo, makakarating sila sa 2 araw, sa pinakamaraming. Tumanggo si Dodong. Hindi siya nang ahas na magpabiye sa mga bagay tungkol kay Alvin. Pagkalipas ng 2 araw, sa wakas ay dumating na ang mga materyales. Ayon kay Elder Hal, ang ika-4 na antas ng 7 Treasures Exquisite Pagoda ay dapat na ma-repair ng hanggang 10% kasama ang lahat ng mga materyales na nakuha ko mula sa Han River City. Sa kabila ng napakaraming materyales, 10% lang nito ang maaaring ayusin. Mukhang mas mahirap ang pagkukumpuni ng ika-4 na antas sa kanyang ikatlong antas ng puso, Doghan si Doghan. Gayunpaman, alam din niya na kahit gaano kahirap, kailangan pa rin niyang ipagpatuloy ang paglikom ng mga materyales na ito. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.